Ang tugatog ng buhay. Kabanata 863. Si Clara Sex ay nasa mood na ngayon na masasabing labis na nalulumbay. Mayroong isang lumang kasabihan na ang isa ay dapat palaging magdusa para sa sariling mga pagkakamali. Bilang isang babaeng nahuhumaling sa pera, kamakailan lamang ay nagtagumpay si Claire na itaboy ang kanyang manugang. Pagkatapos nito, napagtanto niya na siya ay talagang isang mayaman na tao na kumikita ng higit at mas maraming pera, at ang gayong kaakit-akit na halaga ng pera ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit lahat ng pera na iyon ay dapat na sa kanya. Iniisip niya kung madyagising ba siya na tumatawa mula sa kanyang mga panaginip kung mayroon siyang napakaraming pera. Pero, Dorothy, ikaw ba? Nakipag-ugnayan ka ba kay Alex kamakailan? Tanong ni Claire. Naghiwalay na kami. Bakit pa tayo magkausap? Nagtaas ng kilay si Dorothy at sumulyap sa ina habang nagsasalita ito. Nako, ako lang. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ka na bata at naghiwalay ka. What I mean is, if you really can't stop thinking about him, you can go and look for him. Hindi na ako tutol. Hindi alintana ni Claire ang paminsan-minsang kakampi na yumuko para maging isang mayaman na babae. Nakalimutan mo na ba kung saan nanggaling ang peklat sa mukha mo? Tanong ni Dorothy. Ito. Aksidente ito. Sinong mayamang tao ang hindi makakaakit ng atensyon mula sa iba? Kukuha lang tayo ng ilang bodyguard. Tingnan ng mga kilalang tao na mayroong 7 o 8 bodyguard sa paligid nila sa lahat ng oras. Dahil napakayaman ni Alex, hindi magiging problema para sa kanya na kumuha ng 12 ng mga bodyguard, hindi ba? Tanong ni Claire. Umiling si Dorothy nang walang sinasabi. Nang makita ni Claire kung paano tumugon ang kanyang anak, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Dorothy, kumusta ang Sex Construction? Kumita ka ba? Nag-invest ka ng napakaraming pera sa kumpanya dati. Mayroon bang anumang pagbabalik? Hindi naman masyadong masama. Ito ay isang buong proseso. Huwag magmadali, sabi ni Dorothy. Paanong hindi ako nagmamadali? Nauubusan kami ng pera. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang daang libong dolyar? Gusto kong bumili ng Lush Scar Removal Cream, sabi ni Claire. Gumamit nga siya ng kaunti nito noong nakaraan at talagang epektibo ito. Napaawang ang labi ni Dorothy. Binigyan ka ni Alex ng bote noong nakaraan pero tinapon mo. Sino ang masisisi mo? Bibigyan kita ng isa pang bote sa loob ng ilang araw. Wala akong pera ngayon. Maraming mga bayarin ang kailangan kong bayaran para sa sex construction. Nang marinig ito ni Claire ay lalo pang nakaramdam ng pait at pagsisisi. Si Richie. Kasabay nito, sa pamilyang Rockefeller ng California, ang mga tao ay hindi masyadong maayos. Si Lolo Rockefeller ay namatay at si Spark Rockefeller ay namatay din. Ang pinakamalungkot na bagay ay kahit na si John Rockefeller ay nadulas sa isang pagkawala ng malay. Nakahiga siya ngayon sa kama at hindi makagalaw. Hindi niya kayang harapin ang anumang negosyo at kailangan pa niyang alagaan ng ibang tao. Samantala, nang walang dominanteng kontrol ni John, nagsimulang mag-alinlangan ang Rockefeller Group. Si Noah Rockefeller, na pansamantalang pumalit sa kanyang posisyon, ay hindi sapat ang kakayahan upang hikayatin ang lahat. Nakagawa siya ng ilang mga estratehikong pagkakamali ng magkakasunod at matagal na niyang nawala ang karisma upang mamuno. Ang mga shareholder ng kumpanya ay nagsimulang lumaban para sa kapangyarihan at walang sino man ang handang sumuko sa isa't isa. Sa katunayan, sumiklab ang mga away sa panahon ng pagpupulong ng mga shareholders. Nagkaroon sila ng magkakaibang opinyon at ang ilan ay palihim na ibinibenta ang kanilang mga bahagi. Ang pinakamalaking pag-aalala ay kung ang Rockefeller Group ay gumuho, ang presyo ng bahagi nito ay babagsak. Pagdating ng panahon, ang mga taong ito ay walang maiiyak. Sa Rockefeller Manor, ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Rockefeller ay natipon para sa isang mahalagang pulong ng pamilya. Ang taong nagsalita ay ang panganay na anak ni Noah, si Carol Rockefeller. Ang itsura ng acne cream ng Lush Cosmetics sa California ay malubhang nakaapekto sa aming bahagi sa merkado. Ito rin ay dahil pangunahing nakatuon sila sa mga high-end na produkto. Kapag nakapaglagay na sila ng matibay na pundasyon, mas malaki ang pagkalugi natin. Kabanata 864. Nagtataka ako kung nakita mo na ba ang pinakabagong opisyal na balita ng Lush Cosmetics. Inaangkin nila na maalis ang mga puting spot na naiwan pagkatapos gumamit ng iba pang uri ng acne cream.
Sino sa tingin mo ang pinag-uusapan nila? Tayo. Sa buong merkado, tanging ang acne cream ng aming brand ang maaaring lubusang mag-alis ng mga acne spot, ngunit nag-iiwan din ito ng maliliit at puting bitik. Ngunit hindi lamang ganap na maalis ng produkto ng Lush Cosmetics ang mga acne spot, mareresolba din nito ang ating problema. Kaya sino pa ang gustong bumili ng mga gamit natin? Ito ay nangangahulugan ng digmaan. Ang mga salita ni Carol Rockefeller ay nagparamdam sa lahat na para silang nahaharap sa isang digmaan ng walang anumang pulbera. Anak, may laban ka ba para dito? Tunay na bumagsak ang negosyo ng pamilyang Rockefeller nitong mga nakaraang panahon. Ang pinakamahalaga, ang mga shareholder ay hindi nagkakaisa. Naghahanda ang lahat na umatras. Nag-aalala ako na ililipat nila ang mga shares na pagmamayari nila sa isang partikular na tao. Tapos na kami kung nangyari iyon, sabi ni Noah Rockefeller. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya, ngunit bawal ang pangalan ng babaeng iyon sa sambahayan na ito. Tumalon si Olivia Banks at tinuro si Noah. Lahat ng ito ay dahil wala kang kakayahan. Kung ikaw ay kalahating kasing kakayahan ng aking asawa, wala sa mga ito ang mangyayari. Ngayon, lahat tayo ay nakakalat at ang kumpanya ay nalulugi kahit saan. Nainis si Mariah Hamilton sa sinabi ni Olivia. Bakit mo pinipintasan ang asawa ko? Napakagaling ba ng asawa mo? Bukod sa paninirang puri kay William, pag-frame sa sarili niyang kapatid at pagnanakaw ng Rockefeller Group sa iba, wala siyang nagawang tama. Oh, medyo magaling siya sa mga babae. I wonder kung ilang taon na siyang nagloloko kay Pepper Kimmich. Siguradong nasira nila ang ilang kama mula sa lahat ng kasarian nila. Samantala, bilang isang taong dapat matulog sa tabi niya, wala kang ideya tungkol dito. Talagang kamangha-mangha siya. Sabi ni Mariah. Karaniwang pinipigilan ng mga tao na sampilan ang mukha ng isang tao kapag sinasaktan sila, at kadalasan ay hindi nila ibinubunyag ang mga nakakahiyang bagay tungkol sa iba kapag sinisigawan sila. Gayunpaman, ang mga salita ni Mariah ay lubusang nagpagalit kay Olivia. Hindi na nakayanan ni Olivia at agad siyang tumalon at sinubukang sampilan si Mariah. ***, papatayin kita. Ngunit si Mariah ay hindi eksaktong mahina. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Olivia. How dare you hit me? Sino ka sa tingin mo? Ngayon, patay na ang anak mo at nakoma ang asawa mo. Isa kang nag-iisang babae sa pamilyang Rockefeller. How dare you fight me? Nandito ang asawa ko at 2 anak ko. Sa maniwala ka man o sa hindi, maaari ka naming matalo para hindi mo na maalagaan ang iyong sarili. Nang makita ni Olivia kung paano nakatitig sa kanya sina Carol at Natalie Rockefeller, na parehong mukhang handang makipaglaban, agad siyang natakot. Si Paige Rockefeller at ang kanyang asawa ay nagsabi ng ilang mga bagay upang sa wakas ay kumalma ang mga bagay. Samantala, may sinabi pa si Carol na nakakagulat. Naaalala mo pa ba ang sinabi ni Brittany sa libing ni Lolo? May 1 buwan pa bago ang deadline na binanggit niya. Sa tingin mo ba sinusubukan niya lang tayong takutin? Ikaw ay mali. Masasabi ko sa iyo ngayon na ang Lush Cosmetics ay kay Brittany. Ano? Ang Lush Cosmetics ba ay kay Brittany? Paano ito posible? Hindi pa ganoon katagal, ngunit nakagawa na siya ng napakalaking negosyo. Nagawa pa niyang kumuha ng malaking celebrity tulad ni Dia Stormer para i-endorse ang kanyang mga produkto. Para bang isang bato ang lumikha ng maraming alon sa ibabaw ng tubig. Nagulat ang lahat sa pamilya ng Rockefeller sa balitang ito habang tumibok ang kanilang puso. Nangangahulugan ito na ang Lush Cosmetics ay may napakalinaw na target nais ng kumpanya na tanggalin ang negosyo ng pamilyang Rockefeller. Ang taya na opisyal na ginawa ng Lush Cosmetics ay nakatarget sa aming Rockefeller Group. Sa tingin mo ba ginawa niya ang postahan na iyon dahil sa katangahan? Walang tumaya laban sa kanya, ngunit inilabas niya ang balita para makipagpustahan sa lahat. Ito ang kanyang paraan ng paggawa ng hype at paggawa ng mga pag-uusap tungkol sa kanyang kumpanya. Pagkatapos nito, ibibigay niya sa amin ang huling suntok at sisirain kami ng buo, sabi ni Carol. Carol, ikaw ang matalino. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Noah. Ngayon, mapipili na lang nating sumali sa taya. Hindi ba niya itinatag ang mga tuntunin para sa taya? Nakikialam tayo sa taya na ito. Ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay patayin si Stephen Hendricks at ikalat ang chismis na namatay siya sa paggamit ng Lush Scar Removal Cream.
Sa ganoong paraan, maibabalik natin ang mga bagay-bagay, sabi ni Carol. Matapos marinig ito, walang pag-aalinlangan na tumango ang mga miyembro ng pamilya Rockefeller. Okay, Carol. Sige at gawin ang lahat ng gusto mo para sa kapakanan ng Rockefeller Group. Susuportahan kita, sabi ni Noah. Umiling si Carol na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Dad, kailangan kong ibigay mo sa akin ang posisyon ng CEO. Tita Olivia, gusto kong maglabas ka ng anunsyo sa ngalan ni Uncle John na pangalanan ako bilang opisyal na CEO ng Rockefeller Group. Magkakabisa ito ngayon, she said. Ano? Hindi. Talagang hindi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Olivia. Mariin niyang tinutulan ito. Kabanata 865. Si Noah Rockefeller ay orihinal na pansamantalang CEO. Dahil anak niya si Carol Rockefeller, hindi naging problema ang pagpapalam sa kanya bilang CEO. Gayunpaman si Olivia Banks ay naiwan na wala ngayon. Ang natitira lang sa kanya ay ang titular na kapangyarihan sa Rockefeller Group na naiwan ng kanyang asawa. Ito ay dahil mayroon pa rin silang 30% ng mga bahagi ng Rockefeller Group. Inihintay pa rin ni Olivia na magkamalay si John Rockefeller para mabawi niya ang kanyang kapangyarihan sa pamilya. Sa mga araw na ito, napansin ni Olivia kung paano nagbago ang ugali ng mga tao sa paligid niya. Dati, ginagalang nila siya. Ngayon, binubuli nila siya sa lahat ng posibleng paraan. Kahit isang tao mula sa nakababatang henerasyon ay nang-ahas na harapin siya. Carol, sino ka sa tingin mo? Ikaw ay mula sa nakababatang henerasyon. Anong karapatan mo para maging CEO ng Rockefeller Group? Kahit na kailangang may pumalit sa papel, ako iyon. Si John ang pinakamalaking shareholder ng Rockefeller Group, sabi ni Olivia na dilat ang mga mata. Mukha siyang makakain. Sa tingin ba ninyo lahat ay hindi magising si John? Kapag nagawa na niya at nalaman niyang lahat kayo ay nag-aaway sa kanyang mga shares at position, I'd like to see how you guys will deal with, dagdag ni Olivia. Ang mga sinabi ni Olivia ay medyo kinabahan si Noah at ang iba pa. Sa loob ng maraming taon, dinaig ni John si Noah. Tita Olivia, pakiusap ayusin mo ang mga bagay-bagay. Kaya mo ba talagang maging CEO? Gaano ka ba marunong magbasa? Alam mo ba kung paano hawakan ang mga bagay sa kumpanya? Kung ikaw ang magiging CEO, Rockefeller will go poof on its own without even needing Brittany and Alex to attack us, malamig na sabi ni Carol. Hindi ko sinabing gusto ko ang shares ni Uncle John. Gusto ko lang magtrabaho bilang CEO, dagdag ni Carol pagkatapos ng isang pause. Umuso si Olivia. Whatever, but no means no. Maaari ka lamang maging pansamantalang CEO. Hindi sa iyo ito, sabi ni Carol na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. With that, pumalakpak si Carol. Boom! Tarat-tarat. Isang lalaki na naglabas ng mabangis at malamig na aura ang nagtulak sa pinto at pumasok. Nagulat ang lahat. Sino siya? May nagtanong. Ito ang base ng pamilyang Rockefeller at nagkakaroon kami ng pagpupulong ng pamilya. Carol, bakit mo dinala ang ligaw na lalaking ito dito? Napagtanto ni Olivia na ang lalaking ito ay nakatitig sa kanya ng nakamamatay na tingin mula nang pumasok siya. Parang napaka-unfriendly niya. Matapos matakot saglit, agad na nagalit si Olivia. Sinadya ni Carol ang lalaking ito para takutin siya. Bam! Ipinatong ng lalaki ang palad sa mesa. Ang matigas at solidong mesang kahoy ay nabasag ng kanyang palad. Parang pamilyar ito. Noong nasa Rockefeller Manor si Alex, ginamit din niya ang trick na ito para takutin ang pamilya Rockefeller. Takot na takot si Olivia. Isang piraso ng putol-putol na kahoy ang tumusok sa kanyang buya at napakasakit nito. Gayunpaman sa malamig na tingin ng lalaki, hindi naglakas loob si Olivia na gumawa ng ingay. Natatakot siya na baka hindi niya sinasadyang mapatay ang sarili niya. Nagpatuloy ang tingin ng lalaki kay Olivia bago biglang ngumiti ng malademonyo. Kung tatawagan mo akong Wildman, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging wild. Dahil sa biglaang pagbabago sa atmosfera, hindi komportable ang lahat sa Rockefeller. Maging sina Noah at Mariah Hamilton ay labis na nagulat. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Boyfriend ko siya, si Seamus Owen. Hindi siya ang Seamus na gumagawa ng droga, ngunit ang kahangahangang Seamus. Siya rin ang magiging asawa ko. Tita Olivia, sa tingin mo ba siya ay isang ligaw na tao? Kung gagawin mo, dapat mo ring isipin kung paano ang iyong apelyido ay hindi katulad ng sa amin.
Hindi ka ba niya nagiging wild na babae? Sabi ni Carol. Ikaw. Nakaramdam si Olivia ng poot at galit sa kanyang puso ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang emosyon sa ngayon. Chapter 866. Intimidated and pressured by Seamus, Olivia reluctantly signed a notice that appointed Carol as the new CEO of Rockefeller Group. The family meeting came to an end. Noah Rockefeller and Mariah Hamilton reacquainted themselves with Seamus. After that, they quietly talked to their daughter. Daughter, how did you get to know Seamus? Somehow, I feel that this person has an eerie vibe. Just one look from him makes me shiver, Noah said. Dad, that's what we need. Seamus is a man of great ability. He is the master of Leviathan Gate. What he did earlier was just a small trick. Alex is only relying on the tiny bit of martial arts knowledge he possesses to bully us, isn't he? This time, with help from Seamus, we can guarantee that Alex won't be able to live in peace, Carol said. Does this mean Seamus can directly kill Alex? Mariah asked joyfully. Of course, that won't be a problem. But killing Alex right away wouldn't be worth it. Mom, you probably don't know why Spark died, do you? Spark was killed by Alex, Carol said. What? Alex killed Spark. Noah and Mariah both cried out in surprise. Carol nodded. That's right. Alex did it. That's because Spark told me he was going to abduct Alex's sister-in-law when the incident happened. Carol told them everything she knew. Previously, she was worried that Alex might kill her. But now, with Seamus' help, she was no longer afraid. There was no reason for her to hide the truth any longer. After hearing all that, Noah became enraged. Alex has gone too far. Spark is my only son, and Alex killed him. They are related. Alex didn't have to be so merciless. However, Noah didn't think about how Spark was much worse than Alex in the things he did. That's why I will slowly play with Alex until he dies. Killing him right away would be too easy for him. Since he wanted to put me in a coffin, I'll turn him into a zombie forever, Carol said viciously. What do you plan to do now? We've already been badly beaten up by Lush Cosmetics and we can barely stand on our feet, Noah said. Don't worry. I've already come up with a comprehensive plan. Once I officially become the CEO tomorrow, I'll be able to execute the plan. Come to think of it, we should thank Alex. Without him killing Spark and putting Uncle John in a coma, how would the control over Rockefeller Group fall into our hands? Carol said. Mariah nodded. Your grandfather set a rule that Rockefeller Group's properties can't fall into the hands of someone outside of the family. There are official documents that keep this rule in place. If John doesn't wake up, Olivia can only get a portion of the dividends and she won't get any shares of the company. In the end, it'll all belong to you and Natalie. Seamus will have to take on our family's surname. Carol shook her head. Mom, you've underestimated Seamus. He's a master of martial arts and magic cultivation. Why would he think anything of the little money we have? Of course, he can take on our family's surname. But I can have a few more children who have my surname. Wouldn't that be the same? Tomorrow, I'll get Seamus to capture that B***, Brittany. As they were speaking, Seamus suddenly barged in with an evil smile on his face. Carol, what are you talking about? I want to start training. Come with me. Seamus pulled Carol away. Noah and Mariah looked at each other. They didn't understand what he meant. But very soon, they could hear some embarrassing noises coming from their daughter's room. Noah's heart clenched. This felt very uncomfortable. However, Mariah merely chuckled. Our daughter is all grown up now. This is normal anyway. Let's go. We'll head outside for a while, she said. ****. Meanwhile, Alex had no idea about Carl's evil scheme. Alex and Susan Hunter were standing somewhere halfway up a hill. Not far below them was a heavily guarded military base. The entrance to an ancient tomb Susan spoke of was inside this base. Kabanata 867. Ano ang nakikita mo?
Itinuro ni Susan Hunter ang katimugang bahagi ng base militar sa ilalim nila. Nakita ni Alex Rockefeller ang isang patch ng pula, galit na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang observational chi. Gayunpaman, malamang na walang kinalaman ito sa sinaunang libingan. Sa halip, ito ay nauugnay sa base militar na talagang naiiba sa ibang mga lugar. Ang mga sundalong militar ay likas na dumating na may galit na lakas na nagpapahintulot sa kanila na pigilan ang mahihina at sugpuin ang kasamaan. Wala akong nakikitang kakaiba. Kaya mo ba? Tanong ni Alex. Pumikit si Susan. Ang enerhiya ng yin sa kanyang katawan ay napaka-concentrate. Ngayon, tumalon ito ng sabay-sabay. Ramdam ni Alex na ang kanyang yin energy ay nagsasama-sama patungo sa kanyang mga kilay sa napakabilis na bilis. Wala pang isang minuto, lumitaw ang malabong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Banal na si Asterisk T. Isang primordial eye. Ulalas ni Alex. Natigilan si Alex. Ang isang primordial na mata ay hindi isang bagay na maaaring buksan ng sinuman maliban kung sila ay likas na matalino. Dahil mabuksan ni Susan ang kanyang primordial eye, sapat na iyon para patunayan na siya ay espesyal. Biglang nagkaroon ng inkling si Alex. Ang kanyang ama, si William Rockefeller, ay maaaring nasangkot kay Susan hindi lamang dahil sa kanyang maisla na katawan, kundi dahil din sa kanyang primordial eye na siyang pinakanagustuhan niya sa kanya. Sa sandaling mabuksan ang primordial eye, lahat ng bagay na hindi banal ay makikita. Kung ang isang bagay ay nasa silangan, timog, hilaga o kanluran, anumang bagay ay maaaring nasa kamay ng isang tao. Ito ay isang bagay na pangarap lamang ng mga cultivation na guro. Matapos mabuksan ang primordial eye ng humigit kumulang 10 segundo, agad itong nawala. Masasabi ni Alex na si Susan ay gumugugol ng maraming enerhiya. Tila ang pagbukas ng primordial na mata ay napakasakit sa kanya. Huling binuksan ni Susan ang kanyang mga mata. May bahagyang pagod sa kaibuturan ng kanyang mga mata, ngunit tila mas nabigla siya kung mayroon man. Kakaiba iyan. Nagbago ang layout ng sinaunang puntod. Si Alex ay walang nakikitang kakaiba. Hindi niya makita kung nasaan ang pasukan sa sinaunang libingan. Anong layout ang nagbago? Tanong ni Alex. Pinisil ni Susan ang kanyang mga daliri at nagkalkula ng isang bagay sa mahabang panahon. Isang pintong ginto at tubig na walang buhay. Hindi na ito katulad noong una kaming nakatakas. Hindi ko masabi kung ano ang eksaktong nagbago. Hindi kaya bumalik si William sa loob pagkatapos. Agad na nagningning ang mga mata ni Alex. Masasabi mo ba kung kailan nagbago ang layout ng sinaunang libingan na ito? Bumalik ako para tingnan ito minsan. Ito ay bago matapos ang nakaraang taon. Noong panahong iyon, hindi pa ito ginagalaw, sabi ni Susan. Biglang natuwa si Alex. Kung ito ay bago matapos ang nakaraang taon, ibig sabihin nangyari ito pagkatapos ng kanyang ama ay namatay. Kung talagang pumunta ang kanyang ama sa lugar na ito, nangangahulugan ito na buhay pa siya. Ngunit walang maiisip si Alex, anuman ang mangyari. Ang kanyang ina ay nakoma sa ospital. Kung ang kanyang ama ay buhay, bakit hindi siya pumunta sa kanya? Talaga bang patay na ang tingin ng ama ni Alex sa kanyang ina? Paano mo malalaman kung ito ang aking? Kapatid ko ang pumasok sa pangalawang pagkakataon sa halip na ibang tao. Tanong ni Alex. Dahil sa pagmamadali, halos sabihin ni Alex na si William ang kanyang ama. Iyon ay dahil isa lamang ang pasukan sa sinaunang libingan. Bukod sa nakatago, ang daanan na ito ay napapalibutan ng mga panganib at spell formations na humaharang sa daan. Noon, nakuha namin ang mapa ng spell formation. Iyon ay kung paano kami matagumpay na nagtagumpay. Sa palagay ko, walang sino man ang may ganoong kakayahan na pumasok sa daanan na iyon at baguhin ang layout pagkatapos nito, paliwanag ni Susan. Nagningning ang mga mata ni Alex. May naramdaman pa siyang maasim sa kanyang ilong. Mukhang hindi pa talaga namatay ang kanyang ama. Sa hindi malamang dahilan, nagpanggap ang kanyang ama na patay na at nagtago. Ngunit batay sa kung gaano kakilala ni Alex ang kanyang ama, hindi siya isang taong magpapabaya sa kanyang asawa at anak. Si William ay palaging may mabuting pakikitungo sa ina ni Alex. Bukod sa nalaman ni Alex na may hindi masabi na sikreto ang kanyang ama kay Susan, kasama ang misteryosong taong kumuha ng banal na aklat, naramdaman ni Alex na may dahilan ang kanyang ama para umalis. Gayunpaman, bilang anak ni William, dapat alamin ni Alex ang katotohanan sa kabuuan nito. Noon, si Alex ay isang rich kid na walang pag-aalala o pag-aalala.
Ngunit ngayon iba ang mga bagay. Siya ay isang makapangyarihang magsasaka na nakakuha ng pamana ng kanyang mga ninuno. May kakayahan siyang suportahan at protektahan pa ang kanyang ama. Susubukan kong makuha ang aking mga kamay sa mga dokumento ng proyekto ng Sky Tower at makarating sa ilalim nito, tiniyak ni Alex kay Susan. Ang iyong kapatid ay isang Grandmaster. Ano ang iyong kasalukuyang antas ng paglilinang? Tanong ni Susan. Hindi ako isang Grandmaster, ngunit ang aking landas ay iba sa kanya. Focus ako sa magic cultivation, sabi ni Alex. With that, casual na ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Kabanata 868. Kidlat, lumitaw. Umawit si Alex Rockefeller. Boom! Tarat-tarat. Agad na tumama ang isang kidlat sa isang maliit na puno sa malapit at ito ay nahulog. Napatulala si Susan Hunter. Maya-maya umalis na silang dalawa. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim ang lumapit. Napatingin siya sa punong nabagsakan bago hinawakan ang siwang. Sa katunayan, dinilaan pa niya ito ng kanyang dila. May bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng lalaki. Tahimik niyang pinagmamasdan ng maliit na sasakyan na papaalis sa baywang ng burol. May kakaibang malalim na tingin sa kanyang mga mata. Si Richie. Pumalik sa Rockefeller Manor sa California, may sumigaw ng napakalakas na kahit ang mga tao sa katimugang bahagi ng estate ay naririnig ito. Carol, be asteristic ka. Hindi ako makapaniwala na mas nangaka pa sa Brittany na iyon. Nakikipagtalik ka sa ligaw na lalaking iyon sa ilalim ng sikat ng araw. Bakit hindi ka nalang maging isang puta? Fatal be asteristic, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan sa hinaharap. Tiyak na masasabi ni Olivia Banks mula sa tunog kung ano ang nangyayari. Agad siyang nagmura ng malakas. Gayunpaman, bukod sa pagmumura, wala siyang ibang magagawa para lumaban. Samantala, si Carol Rockefeller ay nakadapa sa lupa. Siya ay pagod na, ngunit kailangan pa rin niyang pasayahin si Seamus Owen. Bumangon siya at pinunasan ng pawis nito habang pinupuri siya kung gaano siya kagaling. Si Seamus ay lubusang nag-enjoy sa sandaling iyon. Honey, dapat tulungan mo akong magsanay ng mabuti. Hindi kita tretuhin ng masama at tutulungan kitang makuha ang gusto mong paghihiganti sa abot ng aking makakaya. Mayroon akong dalawa pang lalaki mula sa Leviathan Gate na nag-iimbestiga sa kaso ng nawawalang tao sa Michigan. Papasyalan ko sila bukas para dukutin ang Brittany na iyon. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanya noon, Anya. Tiyakap ni Carol si Seamus at binigyan ng mapusok na halik. Seamus, masyado kang mabait sa akin. Talagang tutulungan kita sa hinaharap, sabi niya. Oo. Ito ay kapakipakinabang din para sa iyo, sabi ni Seamus. Si Richie. Sa lalong madaling panahon, dumating ang susunod na araw. Handa nang bumalik si Alex sa California. Ang proyekto ng Sky Tower ay itinatag sa pamamagitan ng Southern California Business Association. Upang makuha ang Sky Tower, kailangan munang ayusin ni Alex ang mga bagay sa Southern California Business Association. Dati, dapat ay may meeting ang mga miyembro ng iba't ibang business association, ngunit paulit-ulit itong naantala dahil sa biglaang pagkamatay ni Lord Lex Gunter. Ngayon, sa tulong ni Susan, nakuha ni Alex ang ilang kailanawan sa sitwasyon. Maaari na siyang makisali. Alex, tinawagan ako ni Dai kanina. Sinabi niya sa akin na ang patalastas ng cream na pangtanggal ng peklat ay kailangang kunan sa California. Alam niya na babalik ka sa California ngayon at sinabi niyang darating siya saglit para bumalik sa California kasama ka. It'll be nice to have some company too, sabi ni Brittany Rockefeller kay Alex. Sa isang matalas na intuition, may naramdaman si Brittany. Anak, tumanggi si Diane na magpakasal sa kanyang nobyo noong nakaraang kasal. Sa tingin mo ba may mga mata siya sa'yo? Mahinang tanong niya. Nakangiti si Alex habang sinusuri niya. Kung totoo yan, kailangan ko nang umalis. Bakit kailangan mong pumunta? Siya ay isang babae mula sa hindi bababa sa isang maharlikang pamilya. Kung determinado siyang makasama ka, maswerte ka na makasama ang isang tao mula sa mas mataas na uri ng lipunan. Napakagaling ng babaeng ito. Gusto ko siya, sabi ni Brittany. Nay, talagang marami kang gustong puntahan. Sino ang hindi mo gusto? You even like Maya and Waltz too, sabi ni Alex. Anyway, hindi ako tatanggi kahit kanino.
As long as you have what it takes to keep things at bay, ang gusto ko lang ay magkaroon ng mga apo na mapanghawakan ko, sabi ni Brittany. Sandaling hindi nakaimik si Alex. Sa sandaling iyon, isang pickup truck ang nagmaneho hanggang sa pasukan ng Lush Cosmetics. Nakaupo sa loob ang dalawang lalaking may kakaibang pananamit at nasa katanghaliang gulang. Dito ba hiniling sa atin ni Seamus na dukutin ang isang tao? Napakawala nito. Paano ito nagkakahalaga ng ilang bilyon? Joke ba ito? Ang pickup truck ay hinarang ng security guard sa entrance. Lalapit na sana ang security guard para itanong kung saan nanggaling ang mga lalaking ito. Gayunpaman, biglang bumukas ang makina ng pickup truck at nabangga ng truck ang security guard. Sa isang ungol, pinalipad ang security guard. Pagkalapag niya sa lupa, tumalsik siya ng puno ng dugo. Kabanata 869. Ngayon, nagkagulo. Dapat malaman ng isa na ang mga security guard ng Lush Cosmetics ay dating nagtatrabaho para kay Holly Yates, partikular sa Underworld. Ngayon, si Holly ay tinanggap ni Alex Rockefeller at siya ang may pananagutan sa kaligtasan ni Brittany Rockefeller at ng iba pa. Samantala, ang security force ng kumpanya ay ipinasa sa ilang may kakayahang subordinate. Ang natitirang mga talento ay pinili upang magtrabaho sa pabrika ng Lush Cosmetics. Matapos bumagsak sa lupa at bumulwak ng dugo ang security guard ay agad itong bumangon at sumigaw. Nakapasok na ang mga kaaway. Mga kapatid, magtipon kayo. Nagmamadaling lumabas ang mga security guard sa kumpanya. Ang iba ay may hawak na mga bakal habang ang iba ay may hawak na kutsilyo. Mayroong hindi bababa sa 30 sa kanila sa kabuuan. Ang dalawang eksperto sa Leviathan Gate sa pickup truck ay medyo natulala. Ang kanilang mga pangalan ay Carlos Jung at Max Don. Noong una, nasa Michigan sila para hanapin si Guardian Darren Valdao mula sa Leviathan Gate. Sa huli, hindi nila mahanap si Darren, ngunit nakatanggap sila ng mensahe mula kay Seamus Owen na pumunta sa pabrika na ito at hulihin ang babaeng amo dito. Batay sa kanilang katayuan sa Leviathan Gate, wala silang interes sa pagpapatakbo ng mga maliliit na gawain tulad nito. Nagmukha silang masama. Ang problema ay ang katayuan ni Seamus ay mas kagalang-galang kaysa sa kanila. Si Seamus ay ang personal na alagad ng pinuno ng Leviathan Gate at maaaring siya ang magiging pinuno sa hinaharap. Kaya walang pagpipilian sina Carlos at Max kundi lumapit. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Seamus na ang Lush Cosmetics ay isang napakahusay na kumpanya at ang amo nito ay mayaman. Ito ay walang kakaiba para sa kanila na kumita ng 1 hanggang 2 bilyong dolyar. Hanggat may kakayahan silang makuha ang pera, walang pakialam si Seamus. Kaya naman, inisip nilang dalawa na ito ay isang paglalakbay para kumita ng pera. Hindi nila alam, ang mga security guard sa maliit at sira-sirang pabrika na ito ay napakabangis. Sa paghusga sa kanilang hitsura, tila hindi sila katulad ng mga security guard ng isang pabrika. Para silang mga gangster sa mga lansangan na bubunutin ang kanilang mga kutsilyo para lumaban sa sandaling magkaroon ng hindi pagkakasundo. Hindi ko ine-expect na ganito pala interesant ang mga tao dito. Mula nang lumabas kami, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong lumuwag ang aking mga kalamnan. Iisipin ko ito bilang isang araw ng ehersisyo. Huwag mo akong tulungan mamaya. Magiging masaya na labanan ang 30 sa kanila ng mag-isa, sabi ni Carlos. Binuksan nilang dalawa ang pinto ng sasakyan sa magkabilang gilid at lumabas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang naniningil mula sa pabrika. Bawat isa sa kanila ay may hawak na armas. 2 sa kanila ang may hawak na mahabang kutsilyo na maaaring gamitin sa paghiwa ng mga cake pati na rin sa mga tao. Mayroong hanggang 6 na po sa mga lalaking ito. Ito ay medyo nakakatakot. Nilainggan ni Max si Carlos na dilat ang mga mata. Carlos, ano na naman ang ginagawa ng Lush Cosmetics? Hindi ko naaalala na sila ay nasa negosyong paggawa ng kutsilyo. Isa itong pabrika ng mga kosmetiko. Kailangan ba ng mga pabrika ng kosmetiko ng mga kutsilyo? Malamang hindi, tama. Kung gayon, bakit ang dami nilang kutsilyo? Para sa pagputol ng mga pakwan, marahil. Oh, sirain mo ito. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga kutsilyo ang mayroon sila. Lahat sila ay nasa harap ko. Panoorin mo habang sinisira ko silang lahat gamit ang aking mga kamay. Tuwang-tuwa si Carlos. Nakita niya ang isang batang babae na may mahaba at tuwid na itim na buhok na nakatayo sa unang hanay.
Napakaganda din niyang tingnan habang tamad na humawak ng kutsilyo sa kusina. Lahat ng iba ay gumagamit ng tamang kutsilyo, ngunit gumagamit ka ng kutsilyo sa kusina na ginagawa kang pinaka-espesyal. Sige, magiging ikaw na. Pinaandar ni Carlos ang kanyang napakalaking inner force at pinalayas ang lahat ng mga security guard na sumisid sa kanya. Si Carlos ay isa sa 8 Great Banner Wielder ng Leviathan Gate. Ang kanyang martial arts cultivation ay hindi mahina at siya ay nasa intermediate mystic rank. Isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang advanced na ranggo. Hindi ba isang piraso ng cake ang pagkatalo sa ilang security guard? Pagkatapos noon, madali niyang inagaw ang kutsilyo sa kusina mula sa batang babae. Sa pamamagitan ng kutsilyo sa kusina sa aking kamay, dominahin ko ang mundo. Magsisimula sa akin ang isang alamat tungkol sa isang lalaking nakatalo sa lahat ng tao sa mundo gamit ang kutsilyo sa kusina. Naiisip ni Carlos. Habang si Carlos ay nawala sa kanyang pag-iisip na may ngiti sa kanyang labi, ang magandang babae sa kanyang harapan ay biglang itinaas ang kanyang kutsilyo sa kusina at nilaslas siya. Hoy, matapang ka. Kahit na sa murang edad, talagang naglakas loob kang mang-slash ng ibang tao. Inabot ni Carlos at handang agawin ang kutsilyo sa kusina. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naging malamig ang kanyang tingin. Sandaling natigilan si Carlos. Noong una, akala niya ay maaagaw niya ang kutsilyo sa kusina. Ngunit bigla itong kumilos ng napakabilis na hindi man lang nakita ni Carlos na gumagalaw ito. Sa oras na napagtanto niyang may mali, nakaramdam siya ng lamig at gun sa kanyang palad. Isang hinlalaki ang lumipad sa hangin. Yun ba, ang hinlalaki ko? Napatulala si Carlos. Pagkatapos noon, nakita niya ang mga galaw sa kanyang harapan. Inilipat ng batang babae ang kanyang kutsilyo sa kusina at 4 pang daliri ang lumipad sa hangin. Akin sila. Akin na silang lahat. Natigilan si Carlos. Ang kanyang mga mata ay dilat na hindi makapaniwala. Kabanata 870. Iyon ay dahil sa wakas ay nakakaramdam na ng sakit si Carlos Jung. Lahat ng 5 daliri sa kanang kamay ay pinutol. Sa sumunod na segundo, sinunggaban siya ng babaeng may malamig na ekspresyon. Wham! Pilit niyang hinampas ang kutsilyo sa kusina sa balikat nito. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Carlos ay parang puputulan ang kalahati ng kanyang katawan. Pumalakpak. Napasubsob si Carlos sa kanyang puwetan sa lupa habang puno ng dugo ang kanyang buong katawan. Noon lamang siya nagpakawala ng isang mahaba at nakakaawang iyak. Gayunpaman, kaagad pagkatapos nito, mayroong hindi bababa sa 20 higit pang mga laslas sa kanyang leeg. Ang kanyang nakakaawang sigaw ay nakatatak sa kanyang lalamunan. O hindi. Biglang natigilan si Max Don na naghihintay kay Carlos na magpakita ng lakas. Sino ang mga taong ito? Bakit naging ganito kalakas ang isang batang babae? Si Seamus Owen ay naghukay ng kanilang mga libingan para sa kanila. Sa sandaling ito, iniisip ni Max kung may problema si Seamus sa kanila at sinadyang hamukay ng hukay para tumalon sila. Takasan. Ulalas ni Max matapos tingnan ang nakakaawang si Carlos. Agad niyang napagdesisyonan na talikuran ang kanyang kasama tumalikod bago tumakbo palayo. Gayunpaman, biglang sumingit ang dalaga. Siya ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Tao ba siya? Sa kritikal na yugtong ito, inihagis ni Max ang isang mahalagang anting-anting na nagel iligtas ng buhay. Ito ang Confusion Talisman na ibinigay sa kanya ng pinuno ng Leviathan Gate dati. Ang paggamit nito kapag siya ay tinutugis ng kanyang mga kaaway ay maaaring pansamantalang makagambala sa kalagayan ng pag-iisip ng kalaban na nagiging sanhi ng pagkawala ng focus ng kaaway at ihinto ang pagsisikap na patayin siya. Kapag nangyari iyon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mag-counterattack. Sa sandaling ihagis ni Max ang anting-anting pasulong, ito ay sumabog. Isang bilog ng mystical energy na hindi nakikita ng mata ang kumalat at pumaligid sa katawan ng dalaga. Ang dalagang iyon ay walang iba kundi si Holly Yates. The Asterisk Man-Eat. Sinayang mo ang aking mahalagang anting-anting na nagel iligtas sa buhay. Pumunta sa impyerno. Sigaw ni Max. Siya ay kikitil sa kanyang buhay habang siya ay down. Ngunit agad na natuklasan ni Max sa kanyang pagkabigla at takot na si Holly ay tila ganap na hindi naapektuhan ng kanyang anting-anting. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito sa kanya at kasing bilis pa rin ang kidlat. Ang kutsilyo sa kusina sa kanyang kamay ay direktang naging isang tama ng kidlat. Wham!
Umagos ang kutsilyo sa kusina sa kanyang dibdib. Hindi mabilang na mga tadyang ang nabali at ang dugo ay bumulwak na parang bukal ng tubig. Natapos ang labanan. Mula sa sandaling ito ay nagsimula hanggang sa ito ay natapos, ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 30 segundo. Gayunpaman, walang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang partido. Si Richie. Ano ang nangyayari? Narinig ni na Alex Rockefeller, Brittany Rockefeller, at iba pa ang kaguluhan at lumabas sila sa gusali ng opisina. Pinupuri ni Alex si Holly habang tinanong niya si Holly tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang lalaking pumasok. Hindi ko alam kung sino sila. Hindi pa tayo nag-uusap, sabi ni Holly. Pinigilan ni Alex ang pagdurugo ng dalawa. Kung hindi batay sa kalubhaan ng kanilang mga pinsala, sila ay namatay sa pagdurugo sa lalong madaling panahon. Sino kayong mga tao? Tanong ni Alex. Sa sandaling ito, mailalarawan sina Carlos at Max bilang lubos na nababalisa at naiinis. Naramdaman nila na sila ay itinayo ni Seamus. Iyon ay dahil ang 8th Great Banner Wielder ng Leviathan Gate ay may magkakaibang opinyon at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga koponan. Kinampihan ba ni Seamus ang ibang partido at palihim na nagbalak na kitilin ang kanilang buhay? Kapag naisip nila ito, wala silang dahilan para mag-alinlangan. Agad nilang natapon ang beans kay Seamus. Iniling sa amin ni Seamus na hulihin ang isang babae na ang pangalan ay Brittany Rockefeller dito. Sinabihan kaming ibalik siya sa pamilyang Rockefeller ng California. Rockefeller family. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilyang Rockefeller mula sa Rockefeller Group? Nagkatinginan sina Alex at Brittany. Agad na naging malamig ang mga ekspresyon ng mukha nila. Oo. Ibibigay natin siya sa isang babaeng tinatawag na Carol Rockefeller. Kuya, napilitan kaming gawin ito. Lahat ng ito ay Seamus Owen na isang asterisk shoal. Ngunit siya ang young master ng Leviathan Gate at wala kaming pagpipilian. Carol Rockefeller at Leviathan Gate. Naging malamig ang tingin ni Alex habang ang kanyang mga mata ay nagmula sa isang pagpatay na layunin. Kabanata 871. Galit na galit si Brittany Rockefeller. Si Carol Rockefeller ay walang utang na loob. Noon kung hindi na iligtas ng asawa ni Brittany ang kanyang buhay, siya ay inilibing sa ilalim ng lupa. Noong nakaraan, ang paninirang puri kay Alex Rockefeller sa internet ay ideya din ni Carol. Sa pagkakataong ito, nagpadala na talaga si Carol ng isang tao para hulihin si Brittany mismo. Bumalik tayo sa California. Pupunta tayo sa lugar ng pamilya Rockefeller. Nagpasya si Brittany. Binibilang ni Alex ang mga araw. Oras na. Dati, binigyan ko sila ng deadline na ibalik sa amin ang Rockefeller Manor sa 5 ng Oktubre, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkusa na sumulong tungkol dito, sabi niya. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Brittany. Walang saysay na umasa ng anuman sa mga taksil na ito. Ang manor ay regalo ng iyong ama sa iyong kaarawan. Oras na para maibalik mo ito. Umalis tayo kaagad at pumunta sa California, sabi niya. Nagkataon naman na si Dia Stormer ang itinaboy ng kanyang bodyguard. Umalis ang grupo ng mga tao sa maraingal na paraan. Si Richie. Samantala, sa lugar ng pamilya Rockefeller sa California. Si Carol Rockefeller ay pumunta sa Rockefeller Group sa umaga upang kunin ang kanyang posisyon bilang CEO. Si Carol, isang 23 taong gulang na babae, ay naging babaeng CEO ng isang negosyo na nagkakahalaga ng hanggang 100 bilyon. Sa sandaling lumabas ang balita, lahat ng mga shareholder ay nagulat. Gayunpaman, ito ay isang desisyon na ginawa sa loob ng pamilya Rockefeller. Bilang maliliit na shareholder, wala silang karapatang magtanong o magbago ng anuman. Kahit na ginawa nila, gumamit si Carol ng napakamalupit na mga hakbang upang sugpuin ang mga taong ito at sipin sila palabas. Sa ilang sandali, ang mga shareholder ay nahati sa kanilang mga opinyon. Ang ilan ay nagulat sa katotohanan na ang gayong batang babae ay may kakayahang gawin ang mga hakbang na ito, at umaasa sila na siya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanyang ama, si Noah Rockefeller, sa pag-akay sa pamilyang Rockefeller mula sa krisis na ito. May mga tao rin na tumawa at sinabing ito na ang huling kabaliwan ng pamilya Rockefeller. Talagang hinayaan nila ang isang bata at walang karanasan na batang babae na kunin ang negosyo ng pamilyang Rockefeller. Marahil hindi nila naisip na mabilis na bumagsak ang kumpanya. Gayunpaman, para kay Carol, ito ang tugatog ng kanyang buhay. Hindi pa siya nakararanas ng ganoon kataas na posisyon noon at sobrang nasiyahan siya sa pakiramdam na ito.
Ganito ang pakiramdam na maimpluwensyahan ang pag-uugali ng iba at magdikta sa buhay ng ibang tao. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Seamus Owen. Samantala, ang kailangan lang gawin ni Carol ay gawin ang lahat para mapasaya siya at siya lamang. Sa umaga, natikman ni Carol ang magandang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan at nag-aatubili siyang itapon ang lahat ng ito. Kaya naman, lalo pa niyang hindi papayag sina Brittany at Alex na sirain ito. Pagsapit ng hapon, nanatili si Carol sa bahay para magsanay kasama si Seamus. Inubos niya lahat ng passion at energy niya para pasayahin siya. Pagkatapos ng matinding panahon ng pakikipagtalik, nilainggan ni Carol si Seamus. Seamus, nakuha ba ng mga tao mo si Brittany? Pumikit si Seamus. Ang mga kakaibang alon ng enerhiya ay gumagalaw sa kanyang katawan. Maya-maya, tuluyan na siyang natahimik at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Ang aking mga tauhan ay 2 sa 8 Great Banner Wielders ng Leviathan Gate. Napakalakas nilang martial artist at mayroon din silang mga makajos na anteng-anteng mula sa aking Panginoon. Hindi ba magiging isang piraso ng cake para sa kanila ang pagkuha ng babae? Lalong napangiti si Carol habang hinihimas ang katawan kay Seamus. Iyan ay kahanga-hanga. Hindi na ako makapaghintay na pahirapan ang B** na iyon. Napangiti si Seamus. Siyempre, magagawa mo ang gusto mo. Kahit kaunting tulong ay maibibigay ko sa iyo. Sa katunayan, maaari kong ilabas ang kanyang kaluluwa at i-lock ito sa loob ng isang mystical tool para masunog mo ang kanyang kaluluwa araw-araw. Magagawa mo siyang pahirapan ng walang katapusan kahit pagkamatay niya. Ang mga mata ni Carol ay kumikinang na parang mga bituin sa langit. May mahiwagang ganito ba talaga? Nagtatakang tanong niya. Umuso si Seamus. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ang aming Leviathan Gate ay isang mystic sect. Ibang-iba tayo sa mga organisasyon ng martial arts. Para sa amin, ang mga martial artist ay mga bata lamang na naglalaro at hindi sila karapat-dapat sa anumang pansin. Ang aking Panginoon ay may kakayahang maglakbay patungo sa langit, bumaligtad ang mga dagat, tumawag sa hangin at ulan, at kahit na magpatawag ng mga dragon sa karagatan at sumakay sa kanila sa timog. Napakayabang ng lalaking ito. Anyway, si Carol ay isang ordinaryong babae. Walang pakialam si Seamus sa kanya. Katawan niya lang ang hinahabol niya ngayon. Kung si Carol ay hindi nagawang pasayahin siya at iparamdam sa kanya na siya ay isang hari, matagal na niya itong sinipa sa gilid ng bangkita. Ngayon, nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na gawin iyon. Kabanata 872. Bukod pa rito, maraming pera ang Rockefeller Group at gusto ni Seamus Owen na gawin kanya ang lahat ng pera. Seamus, mayroon bang isang makapangyarihang tao? Hindi ba't ginagawa nitong Diyos ang iyong Panginoon? Tanong ni Carol Rockefeller. Ang mystic cultivation ay ang landas upang maging isang Diyos. Ang mga may mataas na antas ng paglilinang ay maaaring magkaroon ng mas mahabang buhay at maging immortalidad, sabi ni Seamus. Nang makita niya kung gaano kahanga-hanga si Carol, nagdagdag si Seamus ng mas kapana panabik na bagay. Honey, samahan mo akong linangin habang nagsasanay ako. Ito ay itinuturing na yin at yang na nagtatrabaho ng magkasabay na ang parehong kasarian ay magkasamang naglilinang. Makakatanggap ka rin ng malalaking benepisyo. Tingnan mo, napuno ka ng espiritu kamakailan, hindi ba? Pati yung lower abdomen mo ay lumawak na, hindi ba? Ito ay para matulungan ka sa foundation establishment. Kapag ito ay matagumpay, maaari kang mabuhay ng 100 taon, gayunpaman, ikaw ay isang normal na tao at wala kang sapat na potensyal. Kailangan kong ibalik ang enerhiya sa iyo. Para sa mga kababaihan, ang mga birhen lamang ang may sapat na enerhiya ng yin upang mabilis na mapabuti ang kanilang paglilinang. Sa totoo lang, napakabagal na ng iyong cultivation sa akin. Hindi kita mabibigyan ng maraming enerhiya, sabi ni Seamus. Nang marinig ni Carol na mabubuhay pa siya ng 100 taon, nagningning ang kanyang mga mata. Pero nanlamig ang puso niya matapos marinig ang sinabi nito sa dulo. Seamus, anong magagawa ko? Gusto ko ring maabot ang foundation establishment. Pulalas ni Carol. Mayroon kang normal na katawan at limitado ang yin energy ng isang tao. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng tulong mula sa ibang tao. Halimbawa, ang iyong nakababatang kapatid na babae, si Natalie. Dahil magkapatid kayong dalawa, may blood connection kayo sa isa't isa. Ito ang pinakamahusay na paraan, sabi ni Seamus. Ano? Natigilan si Carol.
Itinuon ni Seamus ang kanyang mga mata sa sarili niyang kapatid. Ngunit paano ito gagana? Kalimutan mo na. Ipinapaalam ko lang sa iyo. Kung ayaw mong mabot ang foundation establishment, ayos lang. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring mabuhay ng hanggang 70 o 80 at tungkol doon. Sa kasamaang palad, ang mga kababaihan ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda pagkatapos nilang mabot ang 35. Hindi iyon matutulungan. Tulad ng mga kaedad nating babae na umabot sa foundation establishment, mukhang halos 20 taong gulang na sila kahit na hanggang 80 taong gulang na sila. Lahat ng ito ay kapalaran. Sabi ni Seamus. Natuwa si Carol sa mga sinabi ni Seamus ngunit bahagya siyang nag-alinlangan. Seamus, makukumbensi ko ang aking nakababatang kapatid na babae, ang sabi niya habang nakanganga habang tumatango. Iyan ay mahusay, masayang sabi ni Seamus. Nasa labas siya. Pupuntahan ko siya kagad, sabi ni Carol. Si Richie. Si Natalie Rockefeller ay nagpahinga mula sa paaralan sa araw na iyon at nanunood siya ng telebisyon kasama ang kanyang mga magulang habang nag-uusap sila. Ang pinakapinag-uusapan nila ay natural na si Carol ang naging CEO sa negosyo ng pamilyang Rockefeller. Sa edad na 23, si Carol ay naging isang babaeng CEO. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Napaka-powerful ng boyfriend ni Carol. Mas malakas siya kaysa kay Alex, ang taon-una na nabugbog. Siya at ang kanyang B****China ina ay nagdulot ng maraming problema sa aking pamilya. Sinabi ni Carol na si Brittany ay aagawin at dadalhin dito ngayon. We can do whatever we want to her, sabi ni Natalie. Ito ang dahilan kung bakit kinuha niya ang araw na walang pasok sa paaralan. Tumingin si Noah Rockefeller sa direksyon ng kwarto ni Carol at bumantong hininga. Wala akong laban sa kasintahan ni Carol sa mga tuntunin ng kanyang mga kakayahan, ngunit ginagawa nila ang mga bagay na iyon sa likod ng mga saradong pinto sa buong araw. Talagang absurd. Tumawa si Natalie. Tay, inggit at inggit ka lang. Iyon ay dahil mayroon siyang mahusay na stamina. Sa kaso mo, pigilan mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Sinabi sa akin ni Carol na nagsasanay sila. Hindi ito nakakaapekto sa kanyang katawan at nakikinabang pa siya dito, sabi ni Mariah Hamilton. Sa sandaling iyon, lumabas si Carol at direktang inulit ang sinabi ni Seamus sa kanya sa harap ng kanyang mga magulang. Ano? Hindi pwede. Talagang hindi. Agad namang tumayo si Noah. Kanina, naisip pa rin niya na hindi masyadong nakakatakot ang boyfriend ni Carol. Ngayon, nagkaroon siya ng matinding pagbabago ng isip. Matapos makuha ang kanyang nakatatandang anak na babae, nakatutok pa rin si Seamus sa nakababatang anak na babae ni Noah. Tawa ba siya? ****starred ang lalaking ito. Paano niya mapahihintulutan ang kanyang nakatatandang anak na babae na kumbensihin ang kanyang nakababatang anak na babae na gawin ang isang kaiyahiyang bagay? Pare, parang ordinaryong tao lang ang iniisip mo. Ngunit si Seamus ay hindi isang ordinaryong tao. Sa foundation establishment, ang isa ay mabubuhay ng 100 taon at ang isa ay maaaring manatiling bata magpakailanman. Saan ka pa makakahanap ng pagkakataong tulad nito? Maaari kang pumunta at tanungin si Olivia. Papayag ba siyang tanggapin ang napakagandang pagkakataon? Sabi ni Carol. Matapos marinig ito, pumasok si Noah sa isang estado ng malalim na pag-iisip. Oo. 100 taon ng buhay. Kung ako ang bibigyan ng pagkakataong ito, hindi ba ako makumbinsi? Naisip ni Noah. Biglang nagsalita si Mariah. Carol, tanungin mo si Seamus kung ang isang tulad ko ay makakarating sa foundation establishment. Parang natigilan si Carol saglit. Si Noah naman ay parang sisubog na ang baga niya. Kabanata 873. Gusto mo rin bang mabot ang foundation establishment? Gusto mo bang mabuhay ng 100 taon pa? Wala ka bang ideya kung paano nakuha ng anak ng isang B***** ang mga tao sa foundation establishment? Gusto mo bang lokohin ako? Bagamat hindi sinabi ni Noah Rockefeller ang kanyang iniisip ng malakas, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagpapahayag ng lahat. Tila naramdaman ni Mariah Hamilton ang galit ng kanyang asawa. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Ang ibig kong sabihin, may paraan ba para maabot ang foundation establishment nang hindi ginagawa ang ginawa ni Carol? Ate, gumagana ba ito?
Ang pagtaas ng habang buhay ng 100 taon at pinonetiling bata magpakailanman ay mukhang walang katotohanan. Ang mga kakaibang bagay na tulad nito ay talagang umiiral sa mundo. Maaari ba siyang maging isang manloloko? Tanong ni Natalie Rockefeller. Malamig na umungol si Carol Rockefeller. Itong once-in-a-lifetime opportunity ay nasa harap mo. Hindi mo pa ba alam kung paano ito pahalagahan? Si Seamus ay isang taong parang Diyos. Ito ang aming malaking swerte. Sige, may ipapakita ako sa'yo. Matagal nang pinaghandaan si Carol. Paglabas niya, binigyan siya ni Seamus Owen ng anting-anting. Matapos makuha ito, pilit niyang inihagis ito tulad ng itinuro sa kanya ni Seamus. Oof! Ang anting-anting ay agad na nagsimulang magsunog at sumabog sa hangin. Kagad pagkatapos noon, isang kaakit-akit na dilag ang lumitaw sa kanilang harapan. Siya ay mukhang masigla na may ngiti sa kanyang mukha, halos para siyang lumabas sa isang painting. Higit sa lahat, nakakapagsalita pa ang magandang babaeng ito. Isa-isa niyang binati ang mga ito bago nagsalita. Sir, Madam, ikinagagalak kitang makilala. Bukod kay Carol, nagulat ang lahat sa pamilya ng Rockefeller. Ang anting-anting ay naging isang buhay na nilalang. Kung ito ay hindi isang Diyos tulad ng paglipat, ano? Sumayaw pa sandali ang magandang babae bago unti-unting naglaho. Agad namang tumanggo si Natalie. Ate, handa akong gawin ito. Ibinuka ni Noah ang kanyang bibig. May gusto siyang sabihin pero ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik sa huli. Sa kabaligtaran, ang mga mata ni Mariah ay patuloy na umiikot sa paligid. Kung ito ay kasing kabigabighani ng kanyang anak na babae, sulit ito kahit na kailangan niyang magsakripisyo ng kaunti. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakaalam na ito ay isang simpleng anting-anting para sa pagpapakita ng mga espiritu. Ang magandang babaeng iyon ay isa lamang babaeng multo na pinalaki ni Seamus. Nang lumabas si Carol, sinusundan na siya ng babaeng multo. Samantala, ang mabuhay ng 100 taon ng mas mahaba at manatiling bata magpakailanman ay mga biro lamang. Asterisk. Si Richard Asterisk. Makalipas ang kalahating oras, sumugod si Alex Rockefeller at iba pang mga tao mula Michigan patungong California. May 10 sasakyan sa kabuuan. Kasama si Dia Stormer at ang kanyang personal na babaeng bodyguard, umabot sila sa mahigit 30 tao. Hindi man lang nakapasok sa sarili nilang bahay, dumiretso sila sa Rockefeller Manor. Kinaladkad din sina Carlos Jung at Max Dunn, ang dalawang may hawak ng banner mula sa Leviathan Gate na malubhang nasugatan. Ang pangunahing pasukan sa Rockefeller Manor ay sarado. Ngunit walang may balak na kumatok at maghintay na may magbukas ng pinto. Si Brittany Rockefeller, ang malakas na babae na lumakad sa harap ng grupo, ay direktang hinampas ang kanyang palad sa bagong-bagong pinto na kulay vermilion. Creak! Isang maikli at banayad na tunog ang maririnig. Pagkatapos noon, ang buong pinto ay sumabog na parang isang piraso ng compressed ice. Halos mapasigaw ang babaeng bodyguard ni Dia na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran ni Brittany nang makita niya ito. Ang babaeng bodyguard na ito ay bagong hinirang ng pamilya Stormer ng Michigan. Ang kanyang pangalan ay Helen Stormer at ang kanyang apelyido ay ibinigay sa kanya. Sa ranggo ng eksperto sa Beginner Earth, si Helen ang pinakamalakas na babaeng bodyguard na maiaalok ng pamilya Stormer ng Michigan. Siya ay nasa edad na 40 po. Ngayon, dahil kay Alex, tumaas ng husto ang katayuan ni Dia. Nagawa mismo ni Dia na ipakita ang kanyang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Dahil dito, mas mataas ang tingin ni Zane Stormer sa kanya. Natural na hindi na sapat ang mga dating bodyguard niya. Sa kanilang pagpunta rito, marami nang nalaman na impormasyon si Helen tungkol kay Brittany. Kabanata 874. Ngunit talagang hindi maisip ni Helen Stormer na si Brittany Rockefeller ay magiging isang napakalakas na eksperto. Ang ganitong uri ng paggalaw na maaaring magtakpan ng yelo sa pinto at magwasak pagkatapos nito ay isang bagay na hindi maisip ng isang eksperto sa Earth tulad ni Helen. Ito ay malayo sa mga kakayahan ng martial arts. Sa totoo lang, hindi rin simpleng tao ang ina ni Master Rockefeller. Tahimik na naisip ni Helen sa sarili. Nakita niyang mas kahanga-hanga ang pamilya ni Alex Rockefeller. Samantala, ginasing ng pagsabog ang nasa katanghaliang gulang na bodyguard na nakatulog sa likod ng pinto. Pagtingin niya sa pinto ay nagulat siya. Kayong mga tao. Sigaw ng bodyguard.
Gayunpaman, mabilis niyang nakilala sina Alex at Brittany. Ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan pagkatapos noon. Alam niya kung sino sila, ang mga dating may-ari ng bahay na ito. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang mukha ni Brittany ay kasing lamig ng yelo. Mula nang makatanggap si Brittany ng tulong mula kay Alex, naging matagumpay ang kanyang paglilinang. Bilang karagdagan, paminsan-minsan ay binibigyan siya ni Alex ng iba't ibang mga tabletas at orihinal na mga produkto mula sa Lush. Ngayon, mukhang mas bata siya kaysa noong nakaraang taon. Higit pa rito, naging bihirang kagandahan din si Brittany noong bata pa siya. Ngayon siya ay tila mas kaakit-akit at kaakit-akit. Mabilis na tumango ang security guard sa gulat. Oo. Oo, madam. Young master. Umiling si Brittany. I'm not qualified to be your madam. Nasaan si Carol Rockefeller? Tila kinakabahan ng security guard at medyo mabagal ang pagsasalita niya. Si Holly Yates na nasa malapit ay lumapit at kumilos. Ang security guard ay agad na sinipsip patungo sa kamay ni Holly ng isang malaking puwersa sa hangin. Nagpaikot ang dalaga ng maliit na kutsilyo na may kapal ng daliri sa kamay. Sa loob ng isang segundo, idiniin niya ito sa leeg ng security guard. Bilasan mo, sabihin muna. Kung hindi, sasaksakin kita at babuotes dito. Tiyak na magiging masaya, sabi ni Holly. Halos mainas ang security guard sa takot. Dali-dali niyang itinuro ang loob ng bahay. Nandyan siya at nandoon silang lahat. Bigla siyang tinabi ni Holly. Bumangga ang security guard sa pader sa tabi niya. Pumatok ang ulo niya dito bago siya diretsyong nahimatay. Ang grupo ng mga tao kasama si Brittany na nangunguna ay naglakad patungo sa kanlurang pakpak kung saan nakatira ang pamilya ni Noah Rockefeller. Sa daan, nakilala nila ang ilang mga kasambahay at yaya sa pamilyang Rockefeller. Nang makita ang malaking grupo ng mahigit 30 tao na may ganoong agresibong tingin sa kanilang mga mukha, wala ni isa sa mga taong ito ang nang-ahas na tumangala. May gustong iulat ito sa nag-iisang lalaking namamahala sa pamilyang Rockefeller, si Noah Rockefeller, ngunit ang taong ito ay pinigilan ng ibang tao na bahagyang mas matino. Isa ka bang tanga? Ito ay si Brittany Rockefeller na nagbabalik na may paghihiganti. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa lakas at pangingibabaw ni Brittany? Ngayong si John Rockefeller ay nasa coma, si Noah ay walang laban kay Brittany. Baka magkaroon tayo ng pagbabago sa mga masters. Kaya sa huli walang nang-ahas na iulat ito. Samantala, hindi komportable sina Noah Rockefeller at Mariah Hamilton mula sa pagdinig ng mga tunog sa loob ng silid ng kanilang anak na babae. Hindi na sila makaupo pa at gusto nilang buksan ang pinto para mamasyal sa labas. Sa huli, nang maabot ng kamay ni Noah ang pinto, pinalipad siya pabalik sa pamamagitan ng isang malaking puwersa. Malakas na bumagsak ang matambok niyang katawan sa coffee table na nagkapira-piraso. Sinong nandyan? Sigaw ni Mariah. Sa oras na makita niya kung sino ang nakatayo sa may pintuan, agad siyang nagulat at hindi niya namamalayan na sumigaw siya ng tiya. Iyon ay dahil ang dating pagkakakilanlan ni Brittany bilang makapangyarihang hipag ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Mariah. Pagkalipas ng 2 segundo, sa wakas ay nagsimulang sumigaw si Mariah. Brittany, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Malamig na tiningnan ni Brittany si Mariah. Dati-rati parang bi-asteristic si Mariah. Hindi ba gusto ng anak mo na makita ako? I took the initiative to come here on my own. Nang makita ni Mariah ang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng itim sa tabi ng pinto, hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon, iniangat ni Holly ang kanyang ulo at binigyang pansin ang ingay. Makinig kayo dito. Ano ito? Mabilis na tinakpan ni Maya Howards ang kanyang mga tenga, may gumagawa ng bagay na iyon sa silid. Hindi ito dapat pakinggan ng mga bata. Hindi yan tama. Naririnig ko ang boses ng 2 babae, sabi ni Holly. Parehong kinilabutan sina Noah at Mariah na may maputlang mukha. Kung may lumabas na balita na may nangyaring ganito, tapos na ang kanilang mga anak na babae. Ang kanilang buong pamilya ay papunahin ng lahat ng tao sa lipunan. Kabanata 875. Ang mga taong kasama ng pamilya ni Alex Rockefeller ay karaniwang mga martial artist. Ngayon, habang nakatayo sila sa sala ng bahay ni Noah Rockefeller, malinaw na naririnig nila ang mga boses na nagmumula sa loob ng silid. Sa katunayan, may mga boses mula sa 2 babae, ang isa ay matinis at ang isa ay malalim.
Kung tungkol sa boses ng lalaki, maaari itong direktang balewalain. Si Brittany Rockefeller ay pamilyar sa dalawang anak na babae ni Noah. Naiisip niya kagad kung ano ang nangyayari. Bukod sa pagkagulat sa loob, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo at galit sa pamilya ni Noah. Napansin niyang kakaiba na maaaring umiral ang gayong mga magulang sa mundong ito. Si Mariah Hamilton ay nakaramdam ng pagkakasala at agad niyang itinanggi kung ano ang ipinapalagay. Sino ba nagsabing may dalawang babae? Mayroon lamang isang babae at siya ang aking nakatatandang anak na babae, si Carol. Kasama niya ang boyfriend niya. Hindi naman siguro ilegal ang ginagawa nila sa bahay, di ba? Wala itong kinalaman sa iyo, Brittany. Napakalakas ng pagsasalita ni Mariah para marinig siya ng mga tao sa loob. Naabot niya ang kanyang layunin. Totoo, narinig ng mga tao sa silid ang kanyang boses. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Carol Rockefeller. Seamus, narinig ko ang boses ng aking ina. Parang si Brittany, yung B** na yon, nadala na. Masisisi lang niya ang sarili niya sa sobrang pagkalunod niya kanina. Hindi niya narinig si Noah na kinatok sa hangin sa labas ng pinto. Samantala, nakatutok si Seamus Owen sa paglilinang kahit nahimatay na si Natalie Rockefeller. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Seamus. Nang marinig niya ang sinabi ni Carol, hiniling niya sa kanya na harapin ito ng mag-isa. Inayos ni Carol ang kanyang damit bago binuksan ang pinto. Noon, naging masyadong mausisa si Holly Yates. Kitang-kita niya ang boses ng dalawang babae. Paano niya mali ang narinig niya? Habang hindi pinapansin ni Maya Howards, mabilis niyang pinalaya ang sarili, tumakbo papunta sa pinto at sinipa ito. Wham! Array! Si Carol na nakatayo sa likod ng pinto na may masayang ekspresyon sa mukha ay nag-iisip kung paano pahirapan si Brittany Rockefeller. Hindi niya inaasahan na kakatok ang pinto sa kanyang mukha. Halos naranasan niya ang eksaktong parehong karanasan tulad ng ginawa ni Noah Rockefeller. Ang pinagkaiba ay pagkatapos manok into the air, si Carol ay direktang dumapo kina Seamus at Natalie. Napakadiri iyan. 2 beses silang tinignan ni Holly bago sumigaw ng malakas. Agad siyang tumalikod at tumakbo palabas ng kwarto. Kuya, sabi ko sa iyo 2 babae iyon. Paano ako nagkamali ng narinig? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan. Nakasalansan pa rin sila sa isa't isa. Sinabi ni Holly kay Alex na parang nag-aalok sa kanya ng isang kayamanan. Tawa ng tawa si Alex. Naniniwala ako sa iyo. Maya-maya ay lumabas na rin ang 3 tao. Nanguna si Carol. Ngayon, dumudugo na ang ilong niya. Ang kanyang mga ngipin sa harapan ay maluwag at siya ay tila galit na galit. Nakita ni Carol na isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa bahay kasama sina Brittany at Alex sa gitna. Ang kanyang agad na naisip ay hindi si Alex at ang iba pa ay dumating sa eksaktong paghihiganti. Sa halip, inisip niya na si Alex at ang kanyang ina ay dinukot ng mga tao ni Seamus. Iyon ay dahil ang sekta ni Seamus ay isang maladyos na sekta. Hindi ba magiging isang piraso ng cake ang pagdukot kina Alex at Brittany? Ang mga tao doon ay malamang na mga tao ng Leviathan Gate. Brittany, you be asterisk, and Alex, you loser. Sa wakas nasa aking mga kamay ka na ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na sana ay patay ka na. Tawa ng tawa si Carol habang matapang na pahayag. Sampal. Nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya ni Alex sa mukha. Bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Ibinuka ni Carol ang kanyang bibig at naglabas ng 2 ngipin. Nalaglag ang 2 ngiping ito na kanina pa natambla sa pinto. Aking mga ngipin. Malakas na sigaw ni Carol. Nang dilaan niya ang kanyang dila, napagtanto niyang ito ang kanyang mga ngipin sa harapan. Lalo siyang nagalit habang galit na nakatingin kay Alex. Ikaw na basura. How dare you hit me kahit na malapit ka ng mamatay? Hindi nakaimik si Alex. Carol, nababaliw ka na ba sa pagtulog sa lalaking iyon? Mayroon ka bang mga bug sa iyong utak? Ikaw ang isa na malapit ng mamatay, ngunit hindi mo pa rin ito maisip. Gusto mo bang hugasan ang iyong mukha sa toilet bowl bago ka lumabas? Natigilan si Carol. Kabanata 876. Sa wakas ay napagtanto ni Carol Rockefeller kung ano ang mali. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Alex Rockefeller ay may kakaibang tingin sa kanilang mga mata.
Parehong maayos sina Brittany Rockefeller at Alex at hindi sila nakatali upang higpitan ang kanilang mga paggalaw. Samantala, ang mga tao sa likod nila ay nakatingin kay Carol ng malamig at nakapatay na mga tingin. Kung sila ay mga tao ni Seamus Owen, hindi sila magpapakita ng gayong mga ekspresyon. Saglit na umiling ang kanyang ulo at unti-unting nawala ang pakiramdam ng kaguluhan na dulot ng pagkakauntog niya sa ere kanina. Pwede bang pumanig ang mga lalaki ni Seamus kina Brittany at Alex? Naiisip ni Carol habang umuurong siya ng 2 hakbang. Seamus, hindi ba ang mga taong ito ay iyong mga subordinate mula sa Leviathan Gate? Tanong ni Carol. Niyakap ni Seamus si Natalie at umiling. Hindi, sabi niya. Hindi man lang niya inalis ang tingin kay Maya Howards. Masyado siyang nasasabik at natuwa at halos sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang cultivation technique ay isang uri ng magic na nagmula sa Westeros. Tinawag itong Peach Blossom Demon Scripture at umaasa ito sa paggamit ng mga babae bilang pugan ng isang tao upang linangin. Ang mas mahusay na bloodline ng babae, mas epektibo ito. Bukod sa mga taong may kakaibang bloodline, nagtrabaho din ang mga babaeng birhen. Iyon ay dahil ang mga babaeng birhen ay may likas na enerhiya ng yin sa kanilang mga katawan. Ngunit kumpara sa mga taong may espesyal na bloodline, ang mga babaeng birhen ay walang silbi. Sa Peach Blossom Demon Scripture na nilinang ni Seamus, mayroong isang napaka-espesyal na paraan ng pagtukoy sa kakaibang bloodline ng mga babae, at si Maya ay nagkaroon ng isa sa pinakabihirang at pinakakahangahangang bloodline. Tinawag itong 9 Aspect Jewels. Ang mga babaeng may ganitong uri ng bloodline ay pinapaboran daw ng Diyos. Hindi lamang matalino ang mga babaeng may ganitong makajos na bloodline, ngunit mayroon din silang natural na halimuyak na nakapalibot sa kanilang katawan. Gamit ang halimuyak na ito, ang mga magsasaka ay maaaring makakuha ng isang estado ng pagkajos ng mas mabilis. Higit pa rito, hindi madaling mabiktima ang isang tao sa sobrang intensibong paglilinang. Pinakamahalaga, kung nilinang niya ang ganitong uri ng babae na ginagamit siya bilang kanyang pugan, ang kanyang Peach Blossom Demon Scripture ay magkakaroon ng rate ng cultivation na 10 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. O aking Diyos! Ang swerte ko talaga! Hindi ako naging maswerte. Ito ay napakahusay. Kailangan ko siyang makuha at kailangan kong gawin ito ng mabilis. Hindi ko hahayaang matuklasan siya ng aking amo. Kung hindi, aagawin niya siya sa akin. Maingat na binalak ni Seamus sa kanyang isipan. Wala siyang pakialam sa 2 kapatid na babae mula sa pamilyang Rockefeller. Gayunpaman, hindi alam ni Carol kung ano ang iniisip niya. Akala niya ay makakagamit siya ng malalakas na koneksyon para takutin ang ibang tao at naisip niya na magagawa niyang dominahin ang mundo kasama ang Leviathan Gate sa likod niya. Tinuro ni Carol si Alex. Sinasabi ko sa iyo, tapos na para sa iyo. Sa tingin mo ba napakagaling mo dahil lang sa kaunting kaalaman sa martial arts? Halika dito. Hayaan mong ipakilala kita sa boyfriend ko si Seamus Owen. Siya ay isang maladyos na tao na maaaring tumawag sa hangin at ulan pati na rin sa pagtawag ng mga espiritu. Kahit 10 sa inyo ay hindi matalo ang kanyang isang daliri. Kung ikaw ay sapat na matalino, dapat kang lumuhod sa harap ko at dilaan ang lahat ng 10 paa ko. Saka ko lang maiisip na buhayin ka. Maaari ba niya akong patayin sa isang sundot ng kanyang daliri? Malamig na tawa ni Alex. Carol, mukhang naaalala mo ang daliri niya. Dapat mong itabi ito para sa iyong sarili. Oh, hindi ko lubos maintindihan ngayon. Boyfriend mo ba siya o bayaw mo? Tanong ni Alex. Parang mabangis si Carol. Gusto kong magpakita ng awa sa iyo, ngunit pinili mong mamatay. Wham! Hindi na nakayanan ni Holly Yates at diretso niyang tinulak si Carol sa lupa. Kuya, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kasuklam-suklam na babaeng ito? Para akong masusuka. Galit na galit si Carol. Tumayo siya at niyakap ang braso ni Seamus. Seamus, sinaktan nila ako. Mabilis, tulungan mo ako sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng kanilang mga kaluluwa. Gusto kong sunugin ang kanilang mga kaluluwa araw-araw. Gayunpaman, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Biglang itinulak ni Seamus si Carol dahilan para bumagsak ito sa lupa. Saka siya umabant ng 2 hakbang at ngumiti kay Maya. Hello, magandang ginang. Ang pangalan ko ay Seamus Owen. Ako ang mahalagang disipulo ng pinuno ng Leviathan Gate at ako ang magiging pinuno ng Leviathan Gate.
Na in love ako sa'yo sa unang tingin. Magiging asawa kita. Sa hinaharap, ikaw ay magiging asawa ng pinuno ng Leviathan Gate. Hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng mataas na katayuan at maraming kapangyarihan, maaari ka ring magkaroon ng walang hanggang kabataan. Ano sa tingin mo? Hindi nakaimik si Carol at gayon din ang lahat ng naruroon. Kabanata 877. Umupo si Carol Rockefeller sa sahig. Pakiramdam niya ay tinamaan ng kidlat ang kanyang ulo. Boyfriend niya ba ito? Matapos makita ang isang babae na mas maganda kaysa sa kanya, itinulak siya ni Seamus Owen sa lupa at umamin sa ibang babae. Kahit na si Carol ay isang babae na nakilala niya sa isang nightclub, hindi ba siya dapat maging mas walang puso kaysa dito pagkatapos nilang matulog ng magkasama? Ang immoral na pag-uugali ba na ito ay kaya ng isang normal na tao? Ito ay lalo na pagkatapos na kinaladkad pa ni Carol ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Natalie Rockefeller, sa gulo na ito. Dilat din ang mga mata ni Noah Rockefeller at Mariah Hamilton habang nakatingin kay Seamus. Napatingin naman sila kay Natalie. Sa una, si Natalie ay tila isang maliwanag at magandang dalaga. Pagkatapos lamang ng kalahating oras, siya ay tila nauuhaw at lumitaw ng halos 10 taon na mas matanda. Makadiyos na paglilinang. Ang pagtaas ng habang buhay ng 100 taon. Sa kasamaang palad, maaaring ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Walang ibang nakita ang mag-asawa kundi itim na itim sa harap nila at muntik na silang mahimatay. Papatayin sana ni Alex Rockefeller si Seamus ngunit bigla siyang pinigilan ni Maya Howards at nakangiting tumingin kay Seamus. Na in love at first sight ka ba sa akin? Pero di ba may girlfriend ka na? Hindi ko gusto ang isang lalaki na nakikisama sa 2 pang babae. Pagkasabi noon ay bigla siyang napatingin kay Alex. Ang kanyang B** ng isang maliit na kapatid na lalaki ay isang lalaki na natulog sa 2 pang babae, hindi ba? Pero mahal na mahal niya pa rin siya. Tumawa si Seamus bago tinuro sina Carol at Natalie. Ibig mong sabihin silang 2. Magandang babae, mali ang pagkakaintindi mo. Paano ako mahuhulog sa mga ordinaryong babae? Ginagamit ko lang sila sa paglilinang. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, humirit si Alex at ang iba pa. Nang tumingin sila kina Natalie at Carol na puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Si Carol naman, she deserved this. So, para sa cultivation mo. No wonder nakakatakot ang itsura niya. Ginagamit mo ang mga ito bilang iyong pugon sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang kakanyahan. Napakasama mong tao. Pagkatapos mong masipsip na wala sila nang hindi bababa sa ilang dekada ng kanilang buhay. Hindi ako mangangahas na makasama ka. Umiling si Maya habang nakatingin kay Carol at Natalie with atheism expression. Beautiful lady, iba ka sa kanila. Para sa akin, hindi sila naiiba sa mga baboy ngunit hindi ka pareho. Mayroon kang isang napaka-espesyal na katawan. Kung maglilinang ka kasama ko sa hinaharap, hindi lamang nito maaalis ang mga taon sa iyong buhay, ngunit ang iyong paglilinang ay lubos na mapapabuti at ang iyong habang buhay ay tataas din. We are meant to be together, sabi ni Seamus. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Carol at Natalie. Tinuro ni Natalie ng daliri si Seamus habang nanginginig ang buong katawan. Ikaw. Hindi mo ba sinabi iyan pagkatapos mong gawin ang bagay na iyon sa akin? Na maaabot ko ang foundation establishment, mabubuhay ng 100 taon at manatiling bata magpakailanman. Na kaya kong tumapak sa maladyos na landas at maging isang diwata. Napaawang din ang bibig ni Carol. Hindi siya makapaniwala na ito ang katotohanan. Nako, ito ay masyadong nakakatawa. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pag-abot sa foundation establishment ay magbibigay sa iyo ng 100 taon ng buhay? Sa katunayan, ang utak ay magandang bagay. Dahil nawala ang iyong utak, karapat-dapat kang day-in. Natawa si Holly Yates. Si Maya lang ang pinapansin ni Seamus kanina. Ngayon, sa wakas ay tumingin na siya kay Holly. Nang tingnan siya ng malapitan ay nagulat na naman siya. Kakaiba rin ang bloodline ng batang babae na ito. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay di pangkaraniwang dalisay at ang kanyang yin na enerhiya ay partikular na sagana kung ang halaga ng enerhiya ng yin ni Natalie ay 1, kung gayon si Holly ay magkakaroon ng hindi bababa sa 300 kung ihahambing. Ito ay kahanga-hanga. Ang puso ni Seamus ay nagsimulang manginig muli. Ang pagkuha ng 1 kay Holly ay parang pagkuha ng 300 na Natalie o higit pa. Yayaman na sana siya.
Basta makuha ko ang babaeng ito na may bloodline ng 9 aspect jewels at ang dalagang ito, mapapaganda ko ng husto ang Peach Blossom Demon Scripture ko sa loob ng 3 buwan. Hindi magtatagal bago ko maabyutan ang aking amo. Pagdating ng panahon, baka angkinan ko pa ang trono bilang pinuno ng Leviathan Gate ng maaga. Tulad ng pagpapantasya ni Seamus tungkol sa walang katapusang mga posibilidad, bigla na lang nakipaglaro si Noah. Kinuha ni Noah ang isang anti-gang florera sa tabi niya at walang awa na binasag ito sa ulo ni Seamus. Si Seamus ay wala sa kanyang bantay noon dahil ang kanyang isip ay puno ng mga pantasya ng hinaharap. Ang florera ay tumama sa kanya ng malakas sa ulo at ito ay nabasag. Malubhang nasugatan din ang ulo ni Seamus. Kabanata 878. May sugat din sa mukha ni Seamus Owen at umaagos ang dugo mula sa sugat. Inabot niya ito at hinawakan. Banal na si Asteris P. Matandang lalaki, ang lakas ng loob mong hampasin ang ulo ko. Ungol ni Seamus. Pagkatapos ay sinipa ni Seamus si Noah Rockefeller sa hangin. Malakas na bumagsak si Noah sa telebisyon. Napigilan sana ni Alex Rockefeller na mangyari iyon ngunit hindi niya ginawa. Agad na tumakbo si Mariah Hamilton upang tingnan ang mga pinsala ni Noah. Tao ka rin ba? Nakitulog ka lang sa aking mga anak na babae at ngayon ay itinatanggi mo ito at sinasaktan mo pa ang aking asawa. Ganyan ba kayong lahat na taga-Leviathan Gate na kasuklam-suklam at walang hiya? Galit na sigaw ni Mariah. Umiling si Seamus na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwang natatapakan mo ba ang mga langgam at nagtatanong kung sila ay mabuti o masama? Sa aking paningin, kayong mga tao ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa lupa. Ang mga tao ng Leviathan Gate ay lahat ng mas matataas na buhay tulad ng mga dragon. Ang iyong mga anak na babae ay dapat makaramdam ng karangalan na ako ay natulog sa kanila. Pagkatapos ay tumingin si Seamus kina Maya Howards at Holly Yates. Desidido siyang ipakita ang kanyang kamanghamanghang kakayahan sa harap ng dalawang babaeng ito. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang magagawa ng mga tao mula sa Leviathan Gate. This is really a godlike ability, sabi ni Seamus bago kinuha ang isang piraso ng dilaw na anteng-anteng. Sumimangot siya ng kung ano-ano bago ito inihagis ng malakas. Ang babaeng multo noon ay muling nagpakita sa harap ng lahat. Sa katunayan, marami sa mga sumama kay Alex ang nagulat kasama na ang personal na babaeng bodyguard ni Daya. Kanya-kanya silang napasigaw sa gulat. Banal na si Asteris P. Binago niya lang ito sa isang buhay na tao. Talaga bang maladyos na kakayahan ito? Kung hindi, paano pa mangyayari ang isang bagay na kagilahil-alas? Ang punto ay hindi ito mukhang isang magic trick. Napangiti at nakapagsalita pa ang magandang ginang. Parang natuwa si Seamus sa sarili habang nakataas baba ang tingin niya kina Maya at Holly. Nakita mo ba iyon? Ano sa tingin mo? Ang Leviathan Gate ay isang sinaunang, makadyos na sekta sa paglilinang. Ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang ay maaari pang lumipad sa ilalim ng sikat ng araw. Magandang babae, at itong bata, magandang babae, handa akong akayin ka patungo sa larangan ng makadyos na paglilinang. Sa hinaharap, magiging mga engkanto kayo sa mundo ng mga tao at mabubuhay magpakailanman. Ang mga katulad mo ba mula sa Leviathan Gate ay puro dragon? Isa ka bang dragon tulad ng dalawang ito? Umalaklak si Alex bago hinawakan ang dalawang lalaki mula sa grupo at itinapon sa lupa. Natigilan si Seamus. Agad siyang nagulat nang tumingin siya sa ibaba. Hindi ba ang dalawang ito na sina Carlos Jung at Max Dunn, dalawa sa 8 Great Banner Wielders na dapat ay naghahanap kay Guardian Valdao sa Michigan? Bakit sila nandito? Ba? Ginaya mo ba sila ng ganito? Tumibok ang puso ni Seamus nang makita niya ang dalawang lalaking ito. Nawala ang isang braso ni Carlos at napuno ng dugo ang kalahati ng balikat. Si Max naman ay hindi na mabilang ang mga bali ng tadyang at ang kanyang dibdib ay tila ba medyo bumagsak sa loob. Ito ay isang himala na hindi sila namatay. Oo, sabi nila hiniling mo sa kanila na dukutin ang nanay ko. Sa tingin ko ito ay masyadong maraming problema. Kaya naman kami bilang isang pamilya ay nagkusa na pumunta dito ng mag-isa. Ano sa tingin mo? Hindi ba ako masyadong nag-iisip? Sabi ni Alex. Ang mga mata ni Seamus ay kumikinang ngunit siya ang batang master ng Leviathan Gate. With many tricks up his sleeves, agad niyang kinalma ang sarili. Ang dalawang ito ay mga hamak na tao mula sa Leviathan Gate.
Ano ang punto ng pagkatalo sa kanila? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na makapangyarihang mga kakayahan. Pulalas ni Sheamus. With that, naglabas siya ng isang bagay. Isa itong buto ng braso. Inilapit niya ito sa bibig at hinaypan. May umuungol na tunog. Kinokontrol niya ang babaeng multo. Patayin siya. Matamlay na utos ni Sheamus. Agad na sinugod ng babaeng multo si Alex. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Holly at ang kanyang maganda at malambot na palad ay agad na naging pula ng dugo. Inampes niya sa ulo ang babaeng multo. Nawala sa limot ang babaeng aswang bago pa man siya makagawa ng ingay. Dilat na dilat ang mga mata ni Sheamus. Ang buto ng braso na pag-aari ng babaeng multo bago ito namatay ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Kabanata 879. Hindi, imposible. Paano ito nangyari? Ikaw, sino ka ba? Nagtatakang tumingin si Sheamus Owen kay Holly Yates. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang babaeng ghost servant na pinaghirapan niyang buhayin sa loob ng isang dekada ay madaling pinatay. Hindi man lang siya nakagawa ng sword. Ang kanyang kaluluwa ay naglaho, walang iniwan. Pinakain ni Sheamus ang ghost servant na ito ng sarili niyang dugo at sarili niyang energy. Binalak niyang gawing papi siya sa hinaharap. Sa huli. Masyadong mabilis ang mga pagbabago at wala na siyang panahon para magsisi. Umisi si Holly. Kakayahang makajos. Iyan lang ba ang mayroon ka? Sinadya mong nahuli ang isang babaeng multo at sinabi mong mayroon kang makajos na paglilinang. Kung ganoon, hindi ba lahat ng malajos na tao sa Amerika ay humihiling ng rebolusyon? Ang mga ganyang panlilinlang na parang bata ay maaaring bumana sa isang tanga, ngunit kailangan mong mag-aral ng isa pang 10,000 taon kung gusto mo kaming lokohin. Higit sa lahat, gusto mo talagang gamitin itong gimmick para dayin kami ni Maya na matulog sa iyo. Anong iniisip mo? Dahil doon, mabangis na humakbang si Holly at sinipa si Sheamus. I block ko yan. Itinaas ni Sheamus ang dalawang kamay at sumigaw. Isang itim na aura ang kumalat sa kanyang katawan. Bagamat napigilan niya ito, napatumba pa rin ang kanyang katawan 3 metro ang layo. Tumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Samantala, nadama ni Holly na matuwid at hindi siya magpapakita ng anumang awa. Tumakbo siya at nagpatuloy sa pag-atake kay Sheamus. Si Sheamus ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang pinakapinagkakatiwalaan niya talaga ay ang ghost servant na iyon. Sa larangan ng martial arts cultivation, hindi siya kasing lakas ng dalawang may hawak ng banner na malubhang na sugatan sa lupa. Ngunit napunta siya laban kay Holly. Hindi lamang siya isang tunay na magsasaka, ngunit siya rin ay isang bihirang katangian ng apoy. Ang mga nilalang na parang multo ay pinakatakot sa apoy. Kaya naman, ang babaeng multo ay agad na nolipol. Ngayon, hindi man lang nakatakas si Sheamus nang sundan siya ni Holly. Wham! Si Sheamus ay sinampal sa kanyang mukha at kalahati ng kanyang mukha ay tila nasunog. Pagkatapos noon, ang kanyang gitnang energy core ay nasira ng malupit na puwersa ni Holly. Sumabog ang gitnang energy core niya. Bumagsak si Sheamus sa lupa. Nakaramdam siya ng gulat at takot. Alam niya na sa pagkakataong ito ay nasangkot siya sa malubhang problema. Walang paraan na matatalo niya ang marahas na binibini. Kung magpapatuloy ito, baka mabugbog siya hanggang mamatay. Paano niya hahayaan na mangyari iyon? Kailangan kong tumakas agad. Ang gitnang core ng enerhiya ay ang aking pinakamahalagang bahagi ng core ng enerhiya. Naglalaman ito ng aking demon arts. Kailangan kong maghanap ng tutulong sa akin sa pag-aayos nito kaagad. Kung hindi, tapos na ang buhay ko. Naiisip ni Sheamus sa sarili. Namumula ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Kinasusuklaman niya si Holly mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lugar kung saan siya nahulog ay nasa tabi mismo ni Carol Rockefeller. Nang makita ni Sheamus si Holly na muling sumunggab sa kanya, pilit niyang inihagis ang isang dakot ng makamandag na pulbos. Bumalik ka! Sigaw ni Alex Rockefeller. Inayla ni Alex si Holly palayo bago ay activate ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan upang lumikha ng proteksyon na hadlang sa paligid niya at kay Holly, pati na rin sa lahat ng nasa likod niya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Sheamus si Carol at pilit na hinampas ang bintana bago kumari pa ng takbo palabas. Malamig na ungol ni Alex. Isang Thunderbolt Essence ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay naging isang natitirang anino na sumunod kay Sheamus.
The asterisk man. Paano siya napakabilis? Kumpiyansa si Seamus sa bilis niyang makatakas dahil nag-training siya ng husto dito noon. To his surprise, para siyang tumpok ng third kung ikukumpara kay Alex. Nang makitang malapit na siyang mahuli ni Alex, nagpasya si Seamus at inabot ang isang piraso ng pendant sa harap ng kanyang dibdib. Ang pendant na ito ay isang mystical tool at ito ay regalo mula sa kanyang master. Sa sandaling nadurog ang pendant, isang pulang ilaw ang lumabas mula rito. Pinalibutan nito sina Seamus at Carol. Sa susunod na sandali, ang bilis ni Seamus ay pinalakas ng malaki. Siya ay naging isang sinag ng pulang ilaw at nawala sa harap ng mga mata ni Alex. Saglit na natigilan si Alex bago siya napakunot ng noo. Kabanata 880. Ang epekto ng mystical tool na ito ay medyo katulad ng blood evasion na ipinakilala sa Ultimate Book of Medicine. Kumonsumo ito ng maraming dugo sa halaga ng laman at habang buhay ng isang tao upang pasiglahin ang walang katapusang potensyal na magagamit para makatakas. Ang bilis talaga. Ang Jade Pendant ni Seamus Owen ay may katulad na epekto. Umiling si Alex Rockefeller, alam niyang hindi siya makakahabol kahit na gusto niya. Pagbalik ni Alex, narinig niya ang hysterical na sigaw ng isang babae. Napakabata niya. Matapos ang pagtitig sa kanya, napagtanto niyang ang boses ay kay Natalie Rockefeller. Gulong-gulong si Natalie sa lupa. Ang magkabilang binti niya ay nasa dagwang gulo at sila ay gumagawa ng sizzling sound. May ilang madilaw-dilaw na pulang kulay na tumulo sa lupa. Parang malagkit. Ang kanyang mga binti ay nabahira ng makamandag na pulbos na inihagis ni Seamus. Ang mga bahagi ng kanyang mga binti na nabahira ng makamandag na pulbos ay agad na naagnas at naninilaw. Naglabas pa ito ng mabahong amoy. Nang makita ni Noah Rockefeller at Mariah Hamilton ang kanilang anak na babae sa isang kahabag-habag na kalagayan, sila ay nababalisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Lumuhod si Noah sa harap ni Brittany Rockefeller. Kuya, please. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking anak. Mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Tumingin sa kanya si Brittany bago lumingon kay Natalie. Sa huli, masyado pa rin siyang mabait. Alex, may magagawa ka ba? Kung meron, iligtas mo siya. Uminom si Alex ng pill. Ito ay isang antidote pill. Mula nang masaksihan ni Alex kung paano gumamit ng lason ang mga tao mula sa Gokudo Sashiki, sinadya niyang gumawa ng isang batch ng antidote pills. Dalhan mo ako ng isang bote ng white wine. Bigkas ni Alex. Pinunasan ni Mariah ang kanyang mga luha at mabilis na kinuha ang isang bote ng alak. Karaniwan, gusto ni Noah ang pag-inom ng white wine. Kaya naman, nakapagdala ng ilan si Mariah sa lalong madaling panahon. Ibinagsak ni Alex ang antidote pill sa bote at inalog ito ng kaunti. Kapag natunaw na ang tableta, ibuhos ang puting alak sa mga binti ni Natalie. Malungkot na sigaw ni Natalie. Ito ay mataas na puro puting alak. Kapag ibinuhos sa mga bulok na sugat na ganoon, walang pinagkaiba sa paggamit ng purong alak. Paanong hindi masakit? Gayunpaman, ang antidote pill ni Alex ay makikitang agad na may bisa. Agad na huminto ang mga bahagi ng mga binti ni Natalie na naaagnas pa. Ang kaagnasan ay hindi kumalat sa ibang lugar. Nanginginig ang buong katawan ni Natalie habang nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga binti ay hindi na matatawag na mga binti. Sa halip, sila ay higit na parang 2 bola ng bulok na laman. Makikita pa nga ang kanyang mga buto sa mas malalim na bahagi ng kanyang mga sugat. Napatingin si Alex kay Natalie na dati niyang nakababatang kapatid na babae. Nawala ang kanyang yin energy at ang kanyang mga binti. Malamang na ma-disable siya. Iyon ay dahil ang mga ugat at ugat sa kanyang mga binti ay naagnas na lahat. Kahit na may advance na operasyon, napakahirap para sa kanya na gumaling. Kumunot ang noo ni Brittany. Medyo naawa siya kay Natalie. Noah, bakit hindi mo siya dinadala sa ospital? Bakit nakatayo ka lang dyan? Dati, parang pamilya talaga ang Trato sa kanila ni Brittany. Sa kasamaang palad, tinatrato nila siya na parang B***. Nang bumalik si Noah sa katinoan, mabilis niyang binuhat si Natalie at tumakbo palabas kasama si Mariah. Sa likuran niya, naririnig niya ang boses ni Alex. Pagkalipas ng 3 araw, darating ako para bawiin ang Rockefeller Manor. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin.
Tumigil sandali si Noah ngunit mabilis siyang tumakbo muli. Si Richie. Sa isang lugar sa bundok, isang masa ng pulang ilaw ang lumitaw. Nagsimula itong gumalaw ng dahan-dahan. Sa wakas, lumitaw ang dalawang katawan ng tao. Sila ay walang iba kundi sina Seamus at Carol. Matagumpay silang nakatakas. Matapos huminto, sinampal ni Seamus si Carol sa mukha at nag-iwan ito ng marka sa kanyang mukha. B****. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi, bakit mamamatay ang ghost servant ko? Bakit ako haantong sa ganito? B**** ka. Pinapahirapan mo talaga ako sa isang ganyan. Bakit hindi ka pumunta sa impyerno? Galit na sigaw niya. Galit na galit si Carol. Seamus, paano ka pa nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin iyan? Nagsinungaling ka sa akin tungkol sa lahat. Hindi lang yan, nagsinungaling ka pa sa nakababatang kapatid ko at sa buong pamilya ko. Ano ang maganda sa pananakit ng babae? Kung mayroon kang kailangan, patayin si Alex. Bakit mo ipinagmalaki sa akin ang pagkakaroon ng maladyos na kakayahan? Piraso ng basura. Hindi mo matatalo ang isang batang babae. Nataranta si Seamus. Agad niyang sinuntok at sinipa si Carol. Ngunit sa lalong madaling panahon, huminto siya. Nang makatakas siya, may dahilan kung bakit niya isinama si Carol. Para maayos ang kanyang demon arts, kailangan niyang maghanap ng doktor mula sa Leviathan Gate. Ang taong ito ay dalubhasa sa Dark Medic spell at mayroon siyang napakahusay na mga kasanayang medikal. Gayunpaman siya ay masyadong matako. Ang kanyang kasakiman ay para sa magagandang babae. Hindi lang kailangan ng pagiging maganda, kailangan din maging Cell***city ang babae. Kabanata 881. Matapos mabugbog ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan ni Carol ang kanyang sitwasyon. At kaya, hindi na siya gumawa ng anumang ingay o sumipa ng anumang kaguluhan. Natatakot siya na mapatay siya ni Seamus kapag bigla itong nagalit. Gayunpaman, gusto niya talagang patayin siya ngayon. Kuya Owen, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na may isang makapangyarihang tao na ang pangalan ay Alex. Malamig na umungol si Seamus. Buti naman alam mo. Alam mo ba kung gaano karaming pagkalugi ang natamo ko dahil doon? Kahit na ibenta mo ang buong grupo ng Rockefeller, hindi mo ito mababayaran. At saka, alam mo ba kung bakit kita inilabas? Iyon ay para iligtas ka. Isipin mo kung mahulog ka sa kamay ng mga taong iyon, ano ang mangyayari sa iyo? Alam nila na ikaw ang nagpakidnap sa dalawa kong subordinate kay Brittany. Naiisip ni Carol kung paano napunta si Spark at agad siyang kinilig nang marinig ang mga sinabi nito. Si Alex ay hindi malambot ang pusong maaway na tao. Naglakas loob siyang patayin si Spark, kaya siguradong naglakas loob din siyang patayin ito. At kaya, sabi niya, salamat Kuya Owen. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabangis na umungal si Seamus, yung mga mabahong hags, sinira ang isa sa mga energy core ko. Obviously, gusto kong mag-higanti. Lihim na kinutya ni Carol ang linya ng pag-iisip na iyon. Anong madugong paghihiganti? Hindi mo man lang nagawang lumaban sa ilalim ng kanilang pag-atake at malamang na itatapon ka at martilyo sa ulo. Anong klaseng panaginip ang pinapangarap mo, gustong mag-higanti? Hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas, syempre. Mukhang napakalakas ng babaeng iyon, sa halip ay sabi niya. Nang maiisip ni Seamus si Holly, nakaramdam siya ng inggit at sama ng loob. Naiinggit siya sa lakas ng Yi na mayroon siya at nagalit siya sa kabangisan nito. Anong kinakatakutan mo? Ang mga dalubhasa sa Leviathan Gate ay kasing dakila ng mga ulap sa kalangitan at ang aking Panginoon ay isang maladyos na karakter. Aalis muna ako at aayusin ang mga sugat ko, pagkatapos ay hihilingin ko sa aking Panginoon na lumabas sa bundok. Sa ugali ng kanyang amo, hindi tiyak na maaabala siya sa mga ganoong bagay. Gayunpaman, sa sandaling nabunyag ang impormasyon tungkol sa 9 aspect jewels, tiyak na darating siya. Pero na. Maghahanap muna kami ng doktor na magkukumpuni sa aking energy core. Ang doktor na iyon ay nasa California at mabuti kung makakasama ka sa akin, sabi ni Seamus. Nagulat si Carol, bakit mas mabuti na pumunta ako? Umisi si Seamus sa kanyang puso, ngunit sa labas, sinabi niya, ordinaryong tao ka lang at wala kang anumang espesyal na katangian sa iyong bloodline. Mahirap kung patuloy kang umaasa sa akin para tulungan kang itayo ang iyong pundasyon. Gayunpaman, matutulungan ka ng miracle doctor pagdating ng panahon.
Kaya ko pa bang mag-foundation building? Hindi ka na muling nagsisinungaling sa akin, tama? Siyempre hindi. Paano mauunawaan ng mga tagalabas ang mga pamamaraan ng paglilinang ng ating Libayatan Gate? Magtiwala ka sa akin. Pagkalipas ng 2 oras, dinala ni Seamus si Carol sa isang residential house. May mga kawayan sa harap na patio at mga bulaklak ng peach sa likod bahay. Ang buong lugar ay may magandang tanawin. Nakilala ni Carol ang rumored miracle doctor dito. Siya ay isang pandak, chubby, matandang lalaki na may maliliit na mata at isang hanay ng mga dilaw na ngipin. Nang magsalita siya, napakabaho ng hining ang kanyang ibinuga kaya halos mawalan siya ng malay. Kung hindi dahil sa pag-iingat sa payo ni Seamus, gusto na niyang umalis kaagad. Ang mga singkit at maliliit na mata ng matanda ay patuloy na gumagala sa kanyang buong katawan, hanggang sa puntong halos pakiramdam nito ay pilit na dumidikit ang kanyang mga mata sa kanyang katawan. Ang kanyang titig ay napakabukas at walang hiya, at ramdam ni Carol na halos lumabas na ang mga goosebumps sa ilalim ng kanyang balat. Feeling niya isa siyang prinsesa sa isang nightclub, nag-post para piliin siya ng mga lalaki. Kuya Seamus, matandang kaibigan, paano ka naging ganito? Ang iyong energy core ay pinasabog ng isang tao. Nakilala mo na ba ang kapareha mo? Sa wakas ay umiwas ng tingin ang matanda. At hinarap si Seamus. Hindi pwede. Naiinis lang ako sa iniisip ko. Galit na galit si Seamus. Pagkatapos ay sinabi niya, paano ito, Dr. Queen? Mabawi ba ang energy core ko? Siyempre, walang problema sa pagbawi nito. Gayunpaman, dapat mong maunawaan ang aking mga patakaran, tama. Gusto ko munang suriin ang mga gamit. Pagkasabi niyon, nilainggan niya si Carol ng napakalungkot na tingin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carol. Agad namang tumayo si Seamus. Siyempre, gawin mo ang gusto mo. Pupunta ako sa labas at manatili saglit. Carol, manatili ka rito at makinig sa mga salita ni Dr. Queen. Ha? Kabanata 882. Agad namang tumalon si Carol. Anong ibig mong sabihin? Kuya Owen, ano ang pananatili ko rito? Nadama ng matandang Queen na kakaiba ito at nagtanong, brother, hindi mo ba sinabi sa kanya? Tinapik ni Seamus ang sarili niyang ulo at sinabing, nako, kasalanan ko, baka nakalimutan ko. Carol Rockefeller, sinasabi ko sa iyo na ito lang ang iyong pagkakataon. Pagsilbihan mong mabuti si Dr. Queen ngayon. Kapag nagawa mo na, wala nang magiging problema ang iyong foundation building. Ano? Hindi makapaniwala si Carol sa kanyang narinig. Gusto talaga ni Seamus na pagsilbihan niya ang kaawa-awang matandang ito. Napakabalbo niya at sa pagtingin pa lang sa kanya, gusto na niyang samuka. Paglilingkod sa kanya. Gaano kadiri iyon? Hindi, ayoko. Ayoko nang mag-foundation building, she flat out refused. Kung pumayag siya, buong buhay niya ay binabangungot siya. Sampal. Dahil dito, binigyan siya ni Seamus ng walang awa na sampal. Huwag kang masyadong mahiya, be asterisk. Ang makapaglingkod kay Dr. Queen, ang Miracle Doctor, ay isang pagpapala dahil sa karma na naipon mo sa iyong nakaraang buhay. How dare you refuse? Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na patayin ka dito? Tanong ni Seamus, may malungkot na ekspresyon sa mukha. Tinakpan ni Carol ang kanyang mukha, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Noong una niyang nakilala si Seamus, akala niya ito ang kanyang Prince Charming, isang bayani na magliligtas sa kanya. Ngunit ngayon ay naunawaan niya na siya ay mali mula pa noong una. Hindi siya ang kanyang bayani at hindi kailanman magiging. Siya ang magtutulak sa kanya pababa sa kailaliman ng impyerno. Nakita niya ang nakamamatay na aura na hindi kasama ni Seamus nang sabihin niya, binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Isa, maging masunurin at pagsilbihan si Dr. Queen. Gamitin mo yung lakas na minsan mong pinagsilbihan at pasayahin siya. Pangalawa, may snake cage sa likod bahay. Uhuli ako ng ilang dosenang makamandag at ibababa ang mga ito sa iyong pantalon. Ano ang pipiliin mo? Nanginginig ang buong katawan ni Carol nang marinig ito, namumula ang mukha. Tiningnan niya ang lalaking akala niya ay masayang makakasama niya sa buhay at isa lang ang nasa isip niya, balang araw papatayin ko siya. Sisiguraduhin kung wala ni isang bakas sa kanya ang natitira sa mundong ito kapag ginawa ko na. Ibinaba niya ang ulo niya at dahan-dahang tumango. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dr. Queen, ngunit sa labas, sinabi niya, Kuya, kaya pala babae mo siya.
Sabi nila hindi dapat ay bully ng magkapatid ang asawa ng isa't isa. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang tungkol dito? Sinabi ni Seamus, Dr. Quinn, mali ang kasabihang iyon. Ang magkapatid ay kamay at paa ng isa't isa habang ang mga babae ay parang kanilang damit. Kung ano ang akin ay sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang babaeng ito ay ligaw at mayroon siyang mahusay na mga kasanayan. Sige at tingnan ang mga paninda. Hindi kita iistorbahin. Babalik ako sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ay bumaling siya kay Carol at sinabing, makinig kang mabuti, kung hindi kontento si Dr. Quinn sa iyo, huhulihin ko kagad ang mga ahas na iyon at nangangako na gagawin itong hindi malilimutan. Maya-maya pa, lumuhad na si Carol sa harap ni Dr. Quinn. Nilabanan niya ang malakas na pagnanasang sa mukha. Ang sama ng loob sa kanyang puso ay naipon sa isang matinding antas. Sa loob siya ay sumisigaw at nagmumura ng isang bagyo habang siya ay tahimik na sumumpa sa kanyang sarili. Siya ay magbabago at magbabago na gagawing mas malakas ang sarili kaysa dati. Papatayin niya ng masakit na kamatayan sina Seamus, Alex, Brittany, pati na ang bastos na matandang ito at lahat ng nang-aapi sa kanya. Fatal Beauty, hindi ko natitigilan. Tandaan na tawagin mo akong daddy, hehe. Ang tinig ng matandang lalaki ay nagpang-inig sa buong balat ni Carol at tumulo ang mga luha ng kahihiyan, ngunit walang nakiramay sa kanya o tumulong sa kanya. Si Richie. Kasabay nito, nasa kalagitnaan ng operasyon si Natalie sa ospital. Snap! Naka-off ang sign ng Operation in Progress at bumukas ang mga pinto sa operating theater. Sumugod si Noah. Doktor, kumusta ang aking anak? Kabanata 883. Parehong tumingin sina Noah at Mariah kay Alex na puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Mukhang maiyak na sila. Ang kanilang panganay na anak na babae ay kinuha ng halimaw na iyon at ngayon, hindi pa nila sigurado kung buhay pa ba ito o hindi. Ang kahabag-habag na kalagayan ng kanilang nakababatang anak na babae ay nagpang-inag sa kanilang puso kapag naiisip nila ito. Kung ang kanyang mga binti ay hindi mailigtas at siya ay naging walang paa, paano siya mabubuhay? Tumanggo ang doktor. Naging maayos ang operasyon at nailigtas namin ang magkabilang binti niya. Nang marinig ito ng mag-asawa, agad silang napaiyak. Gayunpaman, sinabi ng doktor, ngunit ang mga binti ng pasyente ay malubhang nasugatan. Ang kanyang mga meridian, mga daluyan ng dugo at mga nerbiyos ay lubhang napinsala at maaring hindi siya komportable na maglakad sa hinaharap. Natarante si Mariah nang marinig iyon at sinabing, Doktor, sinasabi mo bang magiging lumpo ang anak ko? Napabuntong hininga ang doktor. Posibleng makaupo lang siya sa wheelchair sa hinaharap. Whoosh! Parehong natulala ang mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali, napaluhan na naman sila. Dati, umiyak sila dahil sa saya pero ngayon, pait ang dulot ng luha. Nako, retribution talaga ito. Sinaktan mo talaga yung Carol mo ang iba at ang sarili niya. Hindi lang iyon, kinaladkad pa niya ang kapatid niya. Nabalitaan ko na natulog na si Carol at ang lalaking iyon. Anong uri ng masasamang bagay ang ginagawa ng iyong pamilya, Ham? Isang boses ang tumunog at parang nababalisa. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, makikita mo lamang ang kagalakan sa halip. At ang nagsalita ay walang iba kundi si Olivia Banks. Nanlaki ang mga mata ni Mariah. Olivia, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Malamig na single ni Olivia. Anong ibig mong sabihin, anong kalokohan? Alam ito ng bawat solong tao sa pamilyang Rockefeller. Ano ang silbi ng pagtatangkang itago ito? Pareho siyang pinagsilbihan ng magkapatid at narinig ko na pareho kayong nakinig sa kanila sa labas ng kanilang pintuan. Sok. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa inyong dalawa. Ang mundo ay talagang puno ng mga kababalaghan. Ang mga doktor at nurse sa operating room ay hindi pa nakakaalis. The moment na narinig nila na natigilan ang lahat. Gayunpaman nang isipin nila ang tungkol sa mga marka sa mga hita ni Natalie habang nagsasagawa sila ng operasyon ngayon, maliwanag na may ilang mga problema. Noong una, nakikiramay sila kay Natalie pero ngayon ay gumaan na ang pakiramdam nila. Galit na sabi ni Noah, Olivia Banks, shut your mouth. Sa tingin mo hindi ako mangangahas na palayasin ka sa pamilyang Rockefeller. Tumawa ng malakas si Olivia. Paalisin ako sa pamilya. Sino ka sa tingin mo? Ikaw, Noah, ay isang pag-aaksaya lamang ng espasyo sa pamilyang Rockefeller.
Sa pagkakakoma ni John, sa tingin mo ba ay naging ulo ka na ng pamilya ngayon? Mangarap pa. Para naman sa pamilyang Rockefeller, ang pamilya namin ang may huling sasabihin. Mabuti pagkatapos ay magkaroon ng huling say sa pamilyang Rockefeller sa hinaharap. Sabi ni Mariah. Tuwang-tuwa si Olivia nang marinig iyon. Sinabi mo. Kung talagang pinagsisihan mo ang lahat, dapat mamatay ang buong pamilya mo. Malapot di ba? Gulat na napatingin si Noah sa asawa. Paano nila hahayaan si Olivia na magkaroon ng huling say sa pamilyang Rockefeller? Ipinagtapat ng matanda sa kanyang pagkamatay na ang mga ari-arian ng pamilyang Rockefeller ay maaari lamang hawakan ng mga tao sa pamilyang Rockefeller. Ngayong si John ay nakoma at hindi na magising, hindi ba ang pagpapahintulot kay Olivia na maging pinuno ng pamilya ay nangangahulugan na ang mga ari-arian ni Rockefeller ay pagmamayari na ngayon ng pamilya ng Banks? Sa loob ng 3 araw, darating sina Brittany at Alex upang bawiin ang manor at gawin ang huling palitan, sabi ni Mariah. Ibibigay ang bagay na ito sa iyo, Olivia. Ang Rockefeller Manor ay pag-aari ng aming pamilya at ito ang magiging ancestral home nito sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito dapat ibigay. Umaasa ako na magagawa mo itong maayos at maprotektahan ang pamilyang Rockefeller. Ano ang sinabi mo? Nagsimulang manginig si Olivia. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang takot na naramdaman niya nang ikulong siya ni Alex sa kabaong. Ang kanyang puso ay natakot kahit na sa paningin ng Brittany at ang kanyang parehong mga binti ay magiging mahina sa pag-iisip ng mga ito. Umihiling sa kanya na harapin ang mag-ina na buhay ba siya ng mahabang buhay. Hindi, ayoko. Hindi ako lalaki. Paano ako magiging ulo ng pamilya? Kahit sino pa ang pwedeng maging padre de pamilya. Basta't hindi ako. Pagkatapos ay umalis siya na parang tumatakas para sa kanyang buhay na parang si Alex ay nasa kanyang takong. Si Richie. Tumabas si Alex at ang iba pa sa Rockefeller Manor. Ang bahagi ng grupo ay hindi na nagtagal sa California at direktang bumalik sa Michigan. Samantalang sina Daya at Alex magkaibigan lang sila sa ibabaw. Wala na silang klase, nagsasama-sama sa Rockefeller Manor. Nagpaalam siya kina Alex at Brittany at umalis sa grupo patungo sa Villa sa California sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga babaeng bodyguard. Till then.